Ang dalagitang ito, dahil sa kagustuhang ipaghiganti ang ama, ay nagsikap sa pagsasanay ng martial arts, araw at gabi sa tindi ng ulan at araw. Upang matuklasan ang nagpahirap sa kanyang ama sa araw ng kapalarang iyon, siya ay naging espiya para sa isang lihim na organisasyon at sumama bilang pulis. Mula noon, unti-unting luminaw ang lahat sa kanya. Bigla niyang natuklasan na ang nagpalaki at nagsanay sa kanya ang siyang nagpahirap sa kanyang kagalang-galang na ama. Hindi lang iyon, minanipula pa siya nito sa buong panahong siya ay pulis. Kahit ang kanyang kalaguyo sa isang gabi ay pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ano ang gagawin niya upang pagbayarin ang taong iyon sa kanyang pagkukunwari? Ang kwento ay bumabalik sa nakaraang ilang araw. Sa isang maliit na bahay, pinapanood ni Ji-woo ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang ama noong siya ay bata pa. Makikita na napakaligaya at napakamainit ng pagmamahala ng mag-ama. Ang batang pinalaki ng kanyang ama ng mailabis na pagmamahal ay si Ji-woo. Nasisiyahan siya sa mga sandaling iyon kasabay ng kantang You of the Day Before Yesterday. Matapos magpakalunod sa musika, nagsimula siyang mag-ehersisyo upang pagandahin ang kanyang dibdib at maghanda rin para sa isang bagong araw ng pagpasok sa paaralan. Pagkalabas niya sa gate at nakahakbang ng ilang beses, biglang may isang tricycle na sumunod sa kanya. Tumalo ng driver sa likod ng sasakyan at pilit na kumuha ng impormasyon tungkol sa kanyang amang tumakas. Nagalit siya dahil sinundan siya nito sa daan ng isang buong buwan. Walang iba ang lalaking ito, kundi ang tiwaling pulis na inutusan ng kanyang superior na bantayan siya. Dahil sa isang nabigong operasyon, ang kanyang ama, isang pinuno ng organisasyon, ay nagtatago sa ilalim ng tulay. Si Ji-woo ay kasalukuyang isang mahusay na estudyante sa ikatlong taon ng isang pangkaraniwang paaralan. Pagpasok niya sa silid-aralan, napansin niyang binaboy ng iba ang kanyang minamahal na upuan. Mukhang sanay na siya sa mga ganitong eksena simula nang umalis ang kanyang ama upang ipagtanggol ang bayan. Sa loob ng klase, palagi siyang iniiwasan at ihiwalay ng kanyang mga kaklase. Ayaw siyang makasama. Sa oras ng physical education, ang ibang mga mag-aaral ay may kanya-kanyang kalaro samantalang si Ji-woo ay nag-iisa at naglalaro ng badminton. Sa malayo, may isang grupo ng mga walang utang na loob na guro ang nag-uusap tungkol kay Ji-woo. Matapos magpulong, ipinabatid nila sa kanya ang tungkol sa paglipat mula sa eskwelahan na ito na puno ng mga masasamang tao. Ayaw nila na ang isang mabait na estudyante na anak ng isang drug lord na naninirahan sa ilalim ng tulay ay mag-aral sa paaralang ito. Tinitingnan nila ang dalaga na parabang siya ang nagdala ng kasalanan sa paaralan. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang inaasar ng labis-labis ng kanyang mga kaklase at ito ay lumampas na sa kanyang limitasyon. Pagbalik niya sa kanyang upuan, may isang supot ng tinapay na nakalagay na sa kanyang mesa. Dahil sa matinding galit, agad itong ibinato ni Ji-woo ng diretso sa mukha ng babaeng bilog ang mukha na nakatayo sa harap niya. Labis na nagalit ang chubby girl nang batuhin siya sa mukha at agad na gumanti. Agad na sumugod ang grupo ni chubby girl upang atakihin si Ji-woo, ngunit sa isang iglap, lahat sila ay binugbog ng husto ni Ji-woo. Galit na galit si chubby girl matapos mabugbog kaya't naglabas siya ng 20 sentimetro na kutsilyo upang saksakin si Ji-woo. Dahil sa kanyang pambihirang kasanayan, nakaiwas si Ji-woo at sinuntok si chubby girl ng walang mintis. Ang mga bata kanina na ubod ng tapang, ngayon ay nakasiksik na sa sulok at hindi makapagsalita. Sa kanyang maalamat na forma, itinapon agad ni Ji-woo ang kanyang name tag sa mukha ng masamang guro at sinabing, hindi mo na kailangang palayasin, aalis na ako. Sawang-sawa na ako sa bigas at gusto ko nang kumain ng instant noodles. Sa matinding galit, sinipa niya at binasag ang salamin ng kotse ng pulis na sumusunod sa kanya mula pa kaninang umaga. Agad niyang itinapon ang kanyang magandang backpack sa pulis at sinabihan silang iwi na ito para sa kanya bago siya tumakbo ng mabilis. Ang dalawang hangal na pulis ay hindi nakaabot sa 17 taong gulang na babae. Pagkatapos ng lahat ng pressure mula sa paaralan at buhay, tahimik siyang pumunta sa Ilog Hong at nag-isip habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ama. Noong sandaling iyon, labis siyang nangulila sa kanyang ama at hindi alam kung gaano nakatagal siyang walang natanggap na balita mula rito. Bilang isang mapagmahal na anak, labis siyang nag-aalala sa kanyang ama. Unti-unting lumalim ang gabi at bumalik si Ji-woo sa kanilang bahay nang may mabigat na mga hakbang. Ang mga pulis kaninang umaga ay naroon pa rin sa labas ng bahay niya at hindi umuwi para makasama ang kanilang mga asawa. Ngayon din ang kanyang ika-negatibo 17 kaarawan at ang mga bulaklak at cake na nakalagay sa pintuan ay sinipa niya palayo. Sa sandaling ito, tanging ang kanyang minamahal na ama lamang ang kailangan niya. Sa sobrang lungkot, iniligpit niya ang lahat ng kanyang mga alaala kasama ang kanyang ama. Lumipat siya upang maghanda ng isang masaganang hapunan para sa kanyang sarili. Iyon ay isang mangkok ng instant noodles na may 2 itlog. Ang panahon na wala ang kanyang ama ay napakahirap at napakalungkot para sa kanya. Habang masarap siyang kumakain ng instant noodles, biglang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at narinig ang boses ng kanyang minamahal na ama sa kabilang linya. Gaano man siya kalayo o kaabala, hinding-hindi niya nakakalimutan ang kaarawan ng kanyang mahal na anak. Humingi siya ng tawad kay Ji-woo dahil hindi siya makakasama sa kaarawan nito. Biglang umiyak si Ji-woo sa mga pag-uusap nila ng kanyang ama. Habang tinatanong ng ama ang tungkol sa kalusugan at kasalukuyang sitwasyon niya, malamig pa rin niyang sinumbatan ito dahil sa pag-iwan sa kanya.
Nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Naglakas loob lamang siyang sabihin kay Ji-woo na maghintay pa sandali upang maayos niya ang kanyang trabaho. Matapos marinig ang paliwanag ng kanyang ama, galit siyang nagsalita na itinuturing niya itong patay na at ayaw na niyang makita pa ito kahit isang minuto man lang. Bumalik siya sa kotse at binuksan ang kanyang telepono upang manood ng military parade para sa ika-50 anibersaryo ng pagpapalaya ng timog at pag-iisa ng bansa. Bigla siyang pinayuhan ng driver na huwag gumamit ng telepono dahil madali silang matutuntun. Dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, nagpasya siyang umuwi upang dalawin ito at upang tingnan kung may pulis bang nagmamanman. Google search, queries, CD grade 46 Tagalog translation of ends, the identity, hinyang estro and tiat seti aski identity no. Siya tip deo ang gitrong suksem into tab dens aid, that sense deflon. And it hide makut nethmocho conjugid who redden, set tiray ebon. And gis set tidat laon dens se isa tirate, karat dens gith ends, they the kasi kati pisef trong by congiudukatnan. Easy takes tisni and set deo crudsans de 20 cm tirate tiksatin. They see the heat dead and is a DTC senti con ra kakali. Diubsih ends ni writing ends Olympia dihi. Si Tigre 46, minatyagan niya ang pifol ng pinto at nakita niya na nakabalik na ang kanyang minamahal na ama. Dali-dali siyang nag-unlock ng pinto para salubungin ang kanyang ama, ngunit hindi niya ito mabuksan dahil nakalock ito mula sa labas ng kanyang ama. Biglang may narinig na putok ng baril at unti-unting bumagsak ang kanyang kagalang-galang na ama sa harap ng kanyang mga mata. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ang pinto at nagmakaawa sa lalaking nakaitim na huwag saktan ang kanyang anak. Biglang may pangalawang putok ng baril ang narinig at umalis ang lalaking nakaitim. Sa kanyang huling hininga, nagmakaawa siya sa kanyang anak na huwag lumabas, humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Kung mayroon pang susunod na buhay, nais niyang maging isang mabuting ama upang hindi na makaranas ng ganitong problema ang kanyang anak. Iyon din ang huling salitang sinabi niya sa kanyang mahal na anak. Ginamit ni Ji-woo ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang pinto, itinapon ang kutsilyo, at niyakap ng mahigpit ang kanyang minamahal na ama. Mahigpit niyang niyakap ang katawan ng ama at umiyak ng walang pag-asa. Ngayon ay isang araw na hindi malilimutan para sa dalagitang kakapasalang ng ika-18 taong gulang. Sa libing, hindi mapigilan ni Ji-woo ang pag-iyak nang makita ang litrato ng kanyang ama na maayos na nakalagay sa altar. Ang matalik na kaibigan ng ama ni Ji-woo na si Mujin, ang boss ng Gangnam, ay dumating din upang ihatid sa huling hantungan ang kanyang kaibigan. Sa labis na kalungkutan, nilapitan niya ito at tinanong kung anong trabaho ang inutos niya sa kanyang ama at kung sino ang utak sa pagpaslang sa kanyang ama. Walang gaanong sinabi ang kaibigan ng kanyang ama kundi, mayroon kang isang napakagaling na ama, dapat ay ipagmalaki mo siya. Sa punerarya, huling tiningnan ni Ji-woo ang katawan ng kanyang ama bago ito dinala para sa cremation. Ang katawan nito ay puno ng mga battle scars at may malaking tatoo ng isang misteryosong organisasyon. Nang planuhin nilang tapusin ang kanilang trabaho at manirahan sa bundok para sa isang makabuluhang buhay, ang buhay ay hindi naging tulad ng kanilang inaasahan at bago pa matupad ang kanilang hiling, pumanaw na ang kanyang minamahal na ama. Dahil sa matinding pagkawala at sakit, mag-isa si Ji-woo na pumunta sa police station at nagdulot ng gulo dahil sa kanilang kapabayaan sa pag-imbestiga sa hindi pangkaraniwang pagkawala ng kanyang ama. Dahil walang naiwang ebidensya ang masamang tao, walang paraan ang pulisya upang imbestigahan ang kaso. Kahit mag-imbestiga pa sila, wala rin itong patutunguhan. Biglang natuklasan ni Ji-woo na ang kanyang minamahal na ama ay pinaghahanap na sa loob ng 3 buwan. Isang napakamasamang kahihinatnan para sa kanyang ama. Kasabay nito, mayroong mga taong gumagawa ng gulo sa istasyon. Mabilis niyang dinala ang lahat ng mga file na may kaugnayan sa kanyang ama kay Mujin. Nagdala siya ng isang larawan na kinuha mula sa surveillance camera sa lugar na kanilang tinitirhan. Umaasa siyang mahahanap niya ang salarin upang makapaghiganti siya mismo. Naglagay si Mujin ng isang dagger sa kamay ni Ji-woo at sabay tanong kung alam ba niya kung paano patayin ang isang tao ng mabilis. Ituring mo akong salarin at saksakin ako ng mabilis, ngunit syempre, hindi niya ito nagawa. Bigla siyang sinampal ng malakas ni Tio Mujin at binalaan siya na ang pagpatay ng tao ay hindi madali. Isinaksak ni Mujin ang dagger sa litrato nila ng kanyang ama. Sumumpa siya na kung hindi niya ipaghiganti ito, hindi siya si Mujin. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid si Ji-woo pa uwi. Sa labas, tila naantig ang langit at umulan ng malakas. Mahigpit na hinawakan ni Ji-woo ang susi na pilit na pinoprotektahan ng kanyang ama upang harangin ang pinto at pigilan ang lalaking nakaitim na saktan siya. Biglang may malakas na katok sa pinto. Natakot si Ji-woo dahil sa trauma, kaya hindi siya naglakas loob na magbukas. Matapos maghintay ng matagal at walang nagbukas ng pinto, umalis na ang lalaki. Nang kumalma si Ji-woo, dinampot niya ang metal bat at nagplano sanang makipag-away sa lalaking iyon, ngunit hindi niya alam na nakaalis na pala ito. Dahil sa kanyang determinasyon, nagkalat siya ng mga flyer sa lahat ng dako upang hanapin ang salarin na pumatay sa kanyang ama. Nag-alok siya ng isang bar ng ginto para sa ulo nito kapag may nakakita at nagbigay ng impormasyon. Nagpapagasolina si Mujin ang hindi inaasahan na makita ang flyer na idinikit niya sa dingding. Alam niyang napakatiyaga ang dalaga at hindi pa sumusuko. Naghihintay si Ji-woo sa bahay para sa resulta ng biglang may tumawag sa unknown number. Ipinaalam
sa kanya nang tumawag na nakita na niya ito at alam ang kinaroroonan nito, kaya di maghanda siya ng pera at pumunta sa tagpuan sa takdang oras. Naghanda si Ji-woo ng gamit na panangga at dinala ang nakahandang pera. Nagsuot siya ng itim na damit, tila isang ninja, at pumunta sa meeting place. Iyon ay isang makipot na eskinita na kakaunti ang dumadaan. Tatlong lalaki ang kumuha ng kanyang pera at nagtangkang gahasain siya doon mismo. Paanong lalaban ang isang maliit at magandang babae na tulad niya sa tatlong malalaking lalaking ito? Tinali nila siya at ikinulong sa trunk ng kotse. Plano nilang dalhin siya sa batuhan sa Ilog Hong para doon siya pagsamantalahan. Biglang may nangyaring banggaan ng sasakyan malapit doon. Sinikap niyang putulin ang tali upang makatakas at narinig ang ingay ng away sa labas. Pagkaputol ng tali, bumukas din ang trunk ng kotse. Agad na inatake ni Ji-woo ang kalaban. Sino ang mag-aakala na si Mujin pala iyon? Sinalag niya ang atake ni Ji-woo at tinulungan siyang makalabas. Ang tatlong goons ay natalo ni Mujin nang wala pang isang saglit. Nagtungo silang dalawa sa daungan upang mag-usap. Pinayuhan niya si Ji-woo na sumuko na dahil napakadelikado ng bagay na iyon at maaari siyang mapunta sa gulo anumang oras. Ngunit hindi nakinig si Ji-woo, gusto niyang malaman ang katotohanan. Ang kanyang ama ay pinatay at ang pulisya ay nagpabaya at hindi nagbigay pansin at ang matalik na kaibigan nito ay walang ginawa. Bilang isang mapagmahal na anak, makakaya ba niyang manahimik at walang gawin? Makakapaya pa ba ang kanyang kagalang-galang na ama sa kabilang buhay? Handa siyang gawin ang lahat para ipaghiganti ang kanyang minamahal na ama. Ang mga salita ni Ji-woo ay nakaantig kay Mujin. Nagpasya siyang sanayin siya upang maging isang bounty hunter na may kapangyarihan sa Gangnam. Dinala niya siya sa isang abandonadong warehouse sa daungan. Sa katunayan, ito ang secret training ground ng mga bounty hunter na matagal na niyang pinamumunuan. Maraming matatangkad, malalaking lalaki na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa kanyang maliit at magandang anyo, pinagtawanan siya ng lahat. Sa kabutihang palad, may isang gwapong lalaki ang dumating para tumulong. Ngunit hindi inaasahan na hindi rin pala maganda ang intensyon niya. Dahil baguhan si Ji-woo, inutusan niya itong gawin ang maliliit na gawain sa lugar na iyon. Tulad ng, sa umaga ay magpulot ng dahon, sa hapon ay sipain ang lata, at sa gabi ay mag-push up ng mag-isa. Bukod pa rito, siya lamang ang babae dito, kaya madalas siyang nilalandi ng mga lalaki. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga gawaing bahay, nagsimula siyang mag-ensayo. Lumapit siya sa isang punching bag, ngunit bigla itong inagaw ng lalaking may malaking lunan sa mukha. Nagtiis siya at naghanap ng ibang punching bag, ngunit ang lalaking katabi niya ay biglang nakita siyang nakakainis, kaya sinipa niya ang sandbag at tumama kay Ji-woo. Ang lalaki sa likuran ay nang aasar sa kanya, ngunit hindi inaasahang nabugbog niya ito ng husto. Gayunpaman, iyan lang ang akala ng mga lalaki, dahil sa katotohanan, sinaktan siya ng mga tao ng matindi. Mula noon, masigasig siyang nag-ensayo, hindi na iniintindi kung araw o gabi. Habang abala siya sa pag-ensayo, bigla na lang dumating si Mujin. Hindi nagpaligoy-ligoy si Mujin at sinabing ang kailangan niyang gawin ay patayin ang isang tao at hindi makipag-away. Kailangang mabilis at decisive at hindi lang basta hahaplusin ang pisngi ng kalaban. Kaya, kapag umaatake, kailangang puntiryahin ang mahihinang punto tulad ng temple ng kaaway. Sumunod ay ang philtrum at chin, pagkatapos ay ang groin, kailangang mabilis at decisive. Si Mujin mismo ang naging kalaban ni Ji-woo sa training ground. Nabagsak siya ngunit mabilis na bumangon. Mabilis niyang natutunan ang mga aral na iyon. Pagbalik sa hotel, nakatingin si Mujin sa footage ng kamera. Masipag pa ring nag-ensayo si Ji-woo, gabi man o araw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-ensayo na para bang nakikipaglaban siya sa salarin. Dahil sa kanyang pagsisikap at likas na kakayahan, hindi magtatagal at magiging isang tunay na mandirigma siya. Lumipas ang panahon at isang araw, nag-organisa si Mujin ng isang battle royale upang subukan ang kakayahan sa pakikipaglaban at survival skills ng kanyang mga tauhan. Ang grupo ay ikinulong sa isang steel cage at pinag-away. Ang mananalo ay tatanggap ng 0 milyong won at 1 linggong bakasyon. Nagsimula ang magulong labanan at napakahusay makipag-away ni Gangjay, na tila sigurado na ang panalo. Ngunit hindi, mariing itinulak ni Ji-woo ang lalaking walang malay palayo sa kanyang sarili. Nag-umpisa silang dalawa na maglaban habang naghihiyawan ang lahat ng tao. Ano ang magiging resulta? Sino ang mananalo? Google search, queries, CD-Ray 46 Tagalog translation of Haini Equatlit Ji-woo BST Den Sen Edens Chogang JC. CDT Tideskin Antadin Hilanradsat So Ji-woo de Wilin Han Vodin to Antad Dens Han Tien T Edens T Edensli. Ekisnam Anks Izaf Izens Fidi Div Cost Chinsen Genbury. Ji-woo Zas Espioliti Edzat Zanks and Dens by Iskamujin Bisat Zanks Voden Dens Imu. So 77 tandang bawas 49 hip quit yan CDT Bigang Jay T Tidid Nigid. Mujin May Ho Kao Sedete ni Chin Tidid Strong Ting Rio Kabik Timini. Gangjay Tidid Desai Trong SCA Diu Kabisat Sian Didans. Tigil 46. Hindi inasahan na siya ay matatalo ng isang babae. Iyon ay isang hindi maipaliwanag na kahihiyan. Sa oras na ito, habang naglilinis si Ji-woo tulad ng dati, nakita niyang lumabas si Gangjay. Humingi siya ng tawad dito at nagkunwari itong walang anuman. Ngunit paano naman siya magiging ganoon kabait? May binabalak siyang masama at nais siyang saktan. Bago pa man, nilagyan niya ng gamot ang water bottle ni Ji-woo. Agad siyang nawala ng malay matapos uminom. Niyaya ni Gangjay ang isang kasama sa kwarto at nagbalak na bastusin siya. Hinimas niya ang mukha nito at dahan-dahang binuksan ang zipper ng kanyang jacket. Sa kanyang pagkaantok,
pumigla si Ji-woo at sinipa ang lalaki na nakabasag sa istante na kinalalagyan ng uren ng abo ng kanyang ama. Nabiyak ang uren at kinuha ni Ji-woo ang isang malaking piraso bilang sandata. Ang sakit ay nagpamulat sa kanya at sinaksak niya ang groin nito. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng kwarto. Habang sumisigaw sa sakit ang lalaki, si Gangjay ay ngumiti ng kakaiba at naging interesado. Kinuha niya ang martilyo at kalmadong hinabol ito. Sa sandaling ito, bumagsak na si Ji-woo sa sahig at sinaksak niya ang tiyan nito ng walang mintis. Nang malapit na siyang tamaan ng martilyo sa ulo, may dumating na tao at pinigilan ito. Sa isang gabi ng kulog at kidlat, dinala si Gangjay sa hotel ni Mujin. Pinapili siya ng isang bahagi ng katawan na ipapakain sa mga buwaya. Iyon ay isang nararapat na parusa para sa isang masamang tao. Sa katunayan, nang dalhin ni Mujin si Ji-woo doon, alam niya na may masamang mangyayari sa maliit na dalagang iyon. Ngunit hindi inakala ni Mujin na ito ang pinakamamahal niya. Nagmakaawa siya sa kanya ng walang pag-asa. Isang mahabang hiwa ang tumawid sa mukha ni Gangjay na nagpatulo ng dugo. Kasabay nito ang matinding sigaw ni Gangjay. Niyakap niya ang kanyang mukha at lalong kinamuhian si Ji-woo. Sa training ground, masakit na inilipat ni Ji-woo ang abo ng kanyang ama sa ibang lalagyan. Siya ay isang matatag na babae, ngunit hindi pa rin siya nakakabawi sa pagkabigla dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nakaranas ng ganoon. Umiyak si Ji-woo sa gabi, hinugasan ng luha ang lahat ng kanyang paghihirap. Matapos niyang bendahehan ang kanyang sugat, nakilala niya ang dating pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama. Pinayuhan siya nitong sumuko na, ngunit determinado pa rin siyang manatili. Hindi siya maaaring umurong dahil ito ang landas na kanyang pinili. Nang gabing iyon, dinala si Ji-woo sa isang maliit na bar kung saan naghihintay si Mujin. Sinabi niya na ito ang bar na madalas puntahan ng ama niya kasama siya. Uminom at nag-usap silang dalawa na parang magkaibigan. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Mujin at itinuturing niyang pinakamalapit sa kanya ay wala na rin, kaya itinuturing na niya itong anak. Binigyan siya ni Mujin ng bagong pagkakakilanlan bilang si Hejin. Mula ngayon, siya ay mabubuhay at magtatrabaho sa ilalim ng pangalang ito. Inihayag niya sa buong grupo na si Gangjay ang nagpatay kay Ji-woo at inalis na sa banda. Naglabas si Mujin ng baril at ito ang baril na ginamit upang patayin ang ama ni Ji-woo. Tinapon ito ng salarin pagkatapos umalis ngunit hindi pa alam kung kanino. Alam lang nila na baril iyon ng pulis. Ibig sabihin, ang taong nanakit sa kanyang ama ay isang mamamatay tao na nagtatago sa mata ng pulisya. Kaya, sino nga ba ang taong iyon? Ang pagkakaroon ng hustisya para sa kanyang ama ay nakasalalay kay Ji-woo. Mula noon, mas lalo siyang nagsikap na magsanay araw at gabi upang baguhin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng 3 taon ng masipag na pag-aaral, siya ay isa ng ganap na miyembro ng organisasyon. Si Ji-woo ay itinalaga sa Police Academy upang maging undercover at matuklasan din ang salarin na nanakit sa kanyang ama. Nag-aral siya ng napakaseryoso at may mataas na pamantayan upang maging isang kwalipikadong pulis na isa ring espiya na itinanim ng organisasyon. Pagkatapos ng 2 taon ng pagtitiis at pagtitiyaga, siya ngayon ay isang pulis na puno ng karanasan. Si Ji-woo at ang kanyang kasamahan ay nasa isang misyon upang hulihin ang salarin sa isang kaso ng pagpatay. Maingat niyang sinundan ang suspect sa bawat tahimik na eskinita hanggang sa pumasok ito sa isang bar. Nang makita niyang may taong nakakapansin, agad siyang nagpanggap kasama ang kanyang kasamahan bilang isang normal na magkasintahan upang magtago. Umakyat si Ji-woo upang suriin ang sitwasyon at iniwan ang kanyang kasamahan sa ibaba upang tumawag ng suporta at harangan ang pasukan. Biglang may isang misteryosong sasakyan ang dumating at kinuha ang binata. Lumalabas na ito ay mga pulis na nasa misyon at tinanong nila kung anong team siya. Si Ji-woo ay nag-iisang pumasok, dahan-dahang pinaslang ang isang lalaki sa pinto ng walang ingay. Sinuri ni Ji-woo ang bawat silid at hindi ito nagkulang sa mga senaryo ng laman. Bigla siyang nakakita ng isang babae na walang malay. Tinulungan niya itong alisin ang nakabara sa ilong at ibalik ang paghina. Kitang-kita rin mula rito ang tanawin sa katabing silid. Doon, may mga kriminal na gumagawa ng transaksyon. Hinihingi ng customer na ito na magpakita ang pinuno ng kabilang panig bago ibigay ang mga kalakal. Palihim na nagmasid si Ji-woo at agad niyang binali ang salamin at sumugod sa eksena. Sa ilalim ng mesa ay kung saan nakatago ang kanilang mga armas. Mabilis nila itong kinuha at inatake siya. Sa sandaling ito, ang buong bar ay isang magulong eksena. Nakikipaglaban si Ji-woo sa kanyang target. Nilinis na rin ng customer ang lahat ng walang kwentang lalaki. Si Senior Officer Jang ngayon ay dumating sa tamang oras kasama ang kanyang mga tauhan at pinalibutan at inaresto ang mga maliliit na isda na tumatakbo palabas. Ikinadena ni Ji-woo ang kriminal at akmang aalis na kasama siya nang biglang pinigilan siya ng customer kanina. Lumalabas na siya si Pildo, isang pulis mula sa team na nag-imbestiga sa droga, na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Si Ji-woo ay mula sa Criminal Crime Prevention Team. Nagkataon na ang taong ito ay nagbebenta ng droga habang may pinatay din na kumpleto ang kanyang misyon, ngunit nasira rin ito ang 6 na buwang plano ng investigasyon ng team ni Pildo. Matagal na siyang nagtatago at naghihintay sa araw na ito. Nag-agawan silang dalawa upang dalhin ang kriminal na ito sa kanilang team. Sakaling may tawag ay inabot ng kasamahan ang telepono at ang boss niya ang tumawag. Gusto niyang iwanan na muna ito para sa tinatawag na Drug Investigation Team bago daping. Kapag tapos na ang kanilang investigasyon ay ililipat ito sa crime unit pagkatapos. Galit na inutusan ni Pildo na huwag na siyang magpakita pa sa harap niya. Pagkatapos ay parehong umalis na may matinding galit. Samantala sa isang construction site, ang gang ni Mujin ay may inaasikaso na iba pang grupo.
grupo. Kalmadong lumapit si Mujin sa target sa kabila ng matinding labanan sa paligid. Lumuhod ang lalaki na ito upang magmakaawa kay Mujin na patawarin siya. Dahil sa 1-0 taong pinagsamahan sa pagtatrabaho, kalmadong umupo si Mujin sa harap niya at dahan-dahang itinali ang maluwag niyang kurbata. Pinakakinaiinisan niya ang pagtataksil at ang nagtaksil ay tiyak na mapupunta sa dambana upang tingnan ang kaluluwang umaakyat. Kinalagkad siya sa isang kotse at ang gas na nakakakiliti ay nagbuga. Ang kotse ay patuloy na umuuga at naghatid sa matandang lalaki sa kabilang buhay. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Ji-woo gaya ng dati. Iniwan niya ang teleponong ginagamit niya para makipag-ugnayan sa organisasyon sa kotse at pagkatapos ay ikinandado ito ng maingat. Sa istasyon ng pulis, nakilala ni Ji-woo ang pinuno ng Drug Enforcement Team. Siya rin ang lalaking kumatok sa kanilang bahay noon. Sa sandaling ito, nabubuhay siya sa katauhan ni Haejin, isang perpektong Peking background na may mga magulang. Dumating siya upang humiling na makasali sa team muli. Dati, 2 beses na siyang nag-apply ngunit tinanggihan. Sinenyasan niya ako at nagtanong kung gusto kong makapasok sa grupo. Sinabi niya na gusto niyang habulin ang isang ikigo na tumakas ilang taon na ang nakalipas. Hindi na sumagot si Ji-woo. Iyon ang gusto ng pulis. Lubos siyang nasiyahan at tinanggap siya sa grupo. Sa gabi, may motorsiklo na bumabaybay sa daan, mukhang astig. Si Ji-woo, na nakasuot ng all black, ay palihim na pumunta upang makita si Mujin sa daungan. Nagdala siya ng Lotus Tea kay Mujin dahil nakakatulong itong gamutin ang insomnia. Ngayon, napakalapit na nila at tinuturing na siya ni Ji-woo na parang ama. Nagtanong si Mujin tungkol sa kanyang sitwasyon. Sinabi ni Ji-woo na tinanggap na siya sa drug trafficking team tulad ng itinakdang layunin. Sa kasalukuyan, kailangan niyang alamin kung sino ang may-ari ng baril na iyon. Ano ang koneksyon sa pagitan ni Kapitan Gi-ho at ng pagkamatay ng kanyang ama. Nagbahagi siya kay Mujin tungkol sa pangarap nilang mag-ama na magkaroon ng payapang bahay. Nagkwento si Mujin sa kanya, mga 1-0 taon na ang nakalipas, siya ay nasa bodega doon. Noong panahong iyon, si Mujin ay naghihingalo at sa sandaling iyon ng matinding panganib, dumating ang kanyang ama upang iligtas siya. Sinalo niya ang saksak para kay Mujin at tinalo ang buong grupo ng mga tao. Kung hindi dumating ang ama ni Ji-woo sa tamang oras, wala sana siya rito ngayon. Pareho silang nasugatan noon ngunit labis na masaya. Iyon din ang pinagmulan ng commemorative photo sa mesa ni Mujin. Ang ama ni Ji-woo ay hindi lamang isang kapatid, kundi isa ring tagapagligtas ng buhay niya. Binigyan siya ni Mujin ng kutsilyo at ito ang ginamit niya noon. Gusto niyang gamitin ni Ji-woo ang kutsilyong ito para maghiganti at sinabi kay Ji-woo na magtiwala sa kanya. Poprotektahan siya ng organisasyon kahit anong mangyari. Si Ji-woo ay kasalukuyang nasa isang bagong bahay na ibinigay ng organisasyon. Ang baril na iyon ay pinananatiling ligtas at sa itaas nito ay ang uring ng abo ng kanyang ama. Sa interrogation room, ang target ni Pildo ay hindi ang lalaking ito, kundi ang amo sa likod niya. Ngunit siya ay isang tapat na tao na ayaw magsalita. Dahil sa takot, inamin niya ang ibang bagay at ito ay tungkol sa isang candy na ipinapakalat kamakailan. May kaugnayan ito sa isang lalaking nagngangalang Mango. Nagmadali si Pildo na maghanap ng tao na makakahanap kay Mango. Natuklasan niya na si Ji-woo ay bagong lipat dito at naging bagong kasosyo sa Drug Enforcement Team. Pagkatapos ng huling investigasyon, galit na galit si Pildo sa kanya at agad na tumutol sa pakikipagtulungan sa kanya. Bukod pa rito, siya ay isang babae, kaya di magtatagal ba siya ng 1 buwan at sa huli ay kailangan niyang tanggapin ito. Sinabi ng kapitan kay Pildo na agad na asikasuhin ang kaso ng droga at arestuhin si Mango. Paparating na ang barko at wala ng oras. Samantala, si Ji-woo ay nagtatangkang mag-login sa system ngunit hindi magawa. Iba rito kaysa sa dating departamento niya, galit pa rin ang mga kasamahan dahil sa pagkasira ng undercover plan ng team. Humingi siya ng tawad sa kanila at magkasamang nagtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Pildo. Sa sandaling ito, ang kapitan na lang ang naiwan at tinitingnan niya ang balita tungkol sa traidor na si Mujin. Namatay ang biktima na may suicide note sa tabi ng katawan. Tumawag siya sa isang tao at nagulat na aksyon na si Mujin. Sa hotel ni Mujin, dumating ang kanyang tauhan upang mag-ulat tungkol sa isang bagong transaksyon. Ito ay isang malaking transaksyon, ngunit napaka-risky kung kailangan nilang mag-ipon ng malaking halaga. Napansin niya ang tasa ng chrysanthemum tea na iniinom ni Mujin at ito ay regalo ni Ji-woo. Hindi pa siya gumamit ng ganoong bagay dati. Google search, queries, CD-REC 46 isip.daot send, antit isang Tagalog trumpet, said fame, they named CD-REC 46. CD-REC 46 Tagalog translation for how can you beat the police officer. Kids, CD-REC 46, ang pinagkakatiwala ang tauhan ay lumapit at nagsabing hindi siya naniniwala kay Ji-woo at kung may mangyari. Kailangan nilang harapin agad siya. Sa kabilang panig, inutusan ni Pildo si Ji-woo na hulihin si Mango habang siya ay nanatili sa kotse. Nag-iisa si Ji-woo na umalis at nakita ang isang malaking tauhan at inihagis siya sa pader. Bagaman may kaunting disbentaha, hindi ito naging mahirap para sa kanya. Agad siyang napabagsak ni Ji-woo sa isang iglap. Pagkabukas pa lang ng pinto, tumakbo ang isang grupo ng mga tao upang harapin siya. Ngunit paano ka makakatalo sa isang pulis, mga bata? Madali niyang hinarap ang bawat isa sa kanila gamit ang baton na hawak niya. Inaasahan ni Pildo na tatakbo palabas ang target, ngunit hindi. Dahil sa pagkainip, pumasok din siya upang suriin. Google search, queries, CD-REC 46 if
Sen, Haiti and SDAKECES, Ngoy Kias ang Tagalog Trong, said film, named CD 46. CD 46 Tagalog translation for since it the public. Let me deal with the gamblers out there. CD 46. Hindi maiwasan ng kanyang mga kasamahan ang mamangha sa mga lalaking nakahandusay sa sahig. Si Jiwoo ay dumiretso sa loob ng sugalan. Nang pumasok ang grupo ni Pildo, nasaksihan nila ang pag-asikaso niya sa huling lalaki. Hindi nila inakala na ang babaeng ito ay ganoon kalakas. Nagulat si Pildo at ang kanyang mga kasamahan nang malinis niyang nalutas ang grupo ng mga kriminal. Ang kanilang target ay kinokontrol ni Jiwoo. Sinabi ni Pildo na siya ay matapang ngunit hindi sapat na matalino. Nagkunwari si Mango na walang alam at matapang pang nagtanong kung mayroon silang waran. Dahil publiko na, inayaan niya siyang asikasuhin ang lahat ng mga sugarol sa labas. Sinubukan ni Mango na pigilan ngunit walang silbi. Ang mga tauhan sa sahig ay gustong tumulong ngunit hindi nangahas na gumawa ng anumang ingay sa harap ni Pildo, lalo na ang pulis na babae na parang demonyo. Lahat ng tao sa sugalan ay inaresto, kaya ang bagong malaking negosyo ni Mango ay natapos na. Kahit na nasa huling kalagayan na, nanatili pa rin siyang tikom ang bibig. Dahil walang ibang paraan, naghanap si Pildo sa loob ng bar. Napansin niya na nagpapalitan ng tingin sina Mango at ang isa pang lalaki. Bilang miyembro ng pinakamalaking drug trafficking organization, paanong makakalusot kay Jiwoo ang mga ganitong kalokohan? Naglakad siya patungo sa mga estante at nakakita ng isang hindi pangkaraniwang bote ng alak. Ibinuhos niya ito at napakaraming maliliit na itim na pildoras ang lumabas. Ito ang eksaktong bagay na hinahanap nila. Si Mango ay galit na galit ngunit walang nagawa at kinalagad siya at inihagis sa kotse. Sa oras na ito, si Pildo at Jiwoo na lang ang natira. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong ipakita ang kanyang sarili dito. Hindi ba iyon ang gusto niya? Binalaan niya siya na magsuot ng bulletproof vest sa susunod dahil napakadelikado sa team na ito, hindi katulad ng dati niyang departamento. Pagkatapos nito, nagkaroon ng ganap na ibang pananaw ang buong team sa pulis na babae na ito. Pagbalik sa istasyon, kinukuha nila ang pahayag ni Mango at pinag-aaralan ang sangkap ng sample ng droga. Sa kabila ng lahat, hindi nagsalita si Mango dahil napakabangis ng pinuno. Marahil ay dahil sa takot na patayin siya. Sa isang bar, may isang lalaki na nakasuot ng jacket na may pakpak na disenyo sa likod ang nagpapakilala ng isang bagong uri ng droga. Ito ang bagong droga na ginawa kamakailan. Ganap itong natutunaw sa tubig at walang iniiwan na bakas. Ito ay isang uri na may kakayahang makipagkumpetensya sa panig ng gang ni Mujin. Inihayag ng lalaking ito na tapos na ang panahon ng droga na may kasamang gatas. Siya ay may bata pang mukha na may mahaba, nakausling peklat sa kanyang mukha. Walang iba kundi si Gang Jae, na tinalo ni Jiwoo at pinalayas. Si Jiwoo ay kasalukuyang nag-uulat ng sitwasyon kay Mujin tungkol sa pag-aresto kay Mango at ang paglitaw ng bagong uri ng droga. Iniimbestigahan niya ang mga sangkap pati na rin ang pinagmulan nito. Sa istasyon ng pulisya, nagparehistro ng account ang kanyang kasamahan para sa kanya at maaari nang ma-access ni Jiwoo ang mga lihim na mapagkukunan ng impormasyon ng team. Hinanap niya ang file tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Ang file ay naglalaman ng footage ng kihis ng salarin na nakasuot ng itim at may takip ang mukha. Naitala rin sa file na bago mamatay ang kanyang ama, kasama niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Taiju. Ang mga basyo ng bala na natagpuan ay mula sa baril ng pulisya. Lahat ay tumutugma sa kwento ni Mujin. Noong araw na iyon, may dalawang pulis na nagtatrabaho sa labas at hinahabol nila ang isang gang na gumagawa ng droga. Ang kanyang mabait na kasamahan na nag-aalok sa kanya ng kape ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Hawak niya ang baril na pumatay sa kanyang ama at tinitingnan ito nang biglang pumasok si Kapitan Giho. May kinalaman ba siya sa kaso noong taong iyon? Noong panahong iyon, hinuhuli din niya ang mga kriminal. Samantala, tinawag ni Mujin ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Taiju. 3 linggo na silang hindi nakapaghatid ng kalakal dahil sa traidor na iyon. Nag-alok si Taiju na mag-imbestiga at tila medyo nalungkot ng akalain ni Mujin na malapit nang malaman ni Jiwoo. Lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Ang production facility sa Northport ay nakuha lang kaya kailangan niyang personal na suriin ito. Sa swimming pool ng hotel, ang sekretarya ay nakikipagtransaksyon sa customer na hapon. Ito ay isang bagong uri ng droga na may 79% na nilalaman na tinatawag na diamante. Ito ay mataas na kalidad na kalakal at kailangan nilang maihatid ito sa loob ng susunod na 0 araw. Ngayon, gaya ng dati, tumayo si Jiwoo sa harap ng abo ng kanyang ama, sinuri ang mga bala sa baril at dinala ito. Sa istasyon ng pulisya, naghahanda na ang mga tao ng almusal. Ayaw pa ring magsalita ni Mango. Hindi na siya mapakali sa pag-imbestiga at pinayuhan siya ni Pildo na maging matyaga dahil ang pagiging matyaga lamang ang magdadala sa tagumpay dito. Naghintay sila hanggang gabi bago nila nakuha ang balita na gumagalaw ang biktima. Ang buong team ay handa na, kumpleto sa bulletproof vests at bawat isa ay may kanya-kanyang baril. Lahat ng kanilang telepono ay kinolekta. Hindi niya akalain na ang target niya sa pagkakataong ito ay si Mujin. Ang kanyang gang ay nagdi-distribute ng 70% ng droga sa buong bansa. Nagplano ang pulisya na arestuhin siya sa bagong gawaan ng droga na nakuha. Dito, nalaman din niya ang tungkol sa mga nakatagong kamera na nakatago sa hotel ni Mujin. Sa sasakyan, sinubukan ni Jiwoo na kunin ang kanyang telepono upang ipaalam sa kanya ang panganib, ngunit hindi nagtagumpay. Lalo siyang nag-alala kung magtatagumpay ang pulisya na hulihin si Mujin sa gawaan ng droga. Hindi na siya makakatakas sa kaso. Ano ang dapat niyang gawin upang maprotektahan siya at malinlang ang pulisya? Sa sandaling ito, si Mujin at ang kanyang mga tauhan ay nasa bangka patungo sa gawaan na iyon. Ang pulisya ay nasa isa pang bangka at lahat ay handa na para
sa aksyon. Palihim nilang inasikaso ang bawat tauhan na nagbabantay sa labas ng walang ingay. Hindi nila nakalimutan na i-record ang buong proseso ng pag-aresto bilang ebidensya. Maingat silang pumasok sa loob ng bapor at mabilis na kinontrol ang mga tao sa harap. Gayunpaman, sila ay mga normal na tripulante lamang at wala silang alam. Sa kabilang panig, kumilos sina Pildo at Ji-woo nang magkasama. Madali nilang inasikaso ang dalawang tauhan. Napansin ni Ji-woo na si Mujin ay nasa ibaba at sinisiyasat ang gawaan. Kailangan niyang bigyan siya ng babala kaagad, ngunit paano? Si Pildo ay nasa malapit lamang at mabilis ding dumating ang iba pang mga pulis. Sa isang pagkakamali, maaaring mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiya at masisira ang buong plano ng paghiganti. Biglang inatake si Pildo ng dalawang lalaki at nabasag ang screen ng kamera. Kinumpirma na ni Mujin na kumpleto ang mga kalakal at maaari nang ihatid anumang oras. Nang mapansin si Pildo na paparating, mabilis na nagtago si Ji-woo sa likod ng kurtina. Agad siyang nagtutok ng baril sa target at inakusahan si Mujin ng iligal na paggawa ng droga. Gayunpaman, basag ang kamera at hindi makita ng malinaw ang harapan, lalo na napakakalmado ni Mujin at hindi lumingon. Biglang may narinig na putok ng baril at kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw sa gawaan. Ginamit ni Mujin ang pagkakataong iyon upang basagin ang mga fuel canister na nagdulot ng sunog at pagsabog sa lahat ng dako. Pinipigilan si Pildo na makapasok. Samantala, tumakas si Mujin. Pagkatapos, lumabas si Ji-woo. Siya ang bumaril upang iligtas siya. Ang pagsabog ay sumira sa buong gawaan, sa mga kalakal, at nagpawalang saysay sa lahat ng ebidensya ng krimen ni Mujin. Matagumpay na nakatakas si Mujin sa labas at tumalon sa dagat upang tumakas. Mabilis na nagpadala ng puwersa ang pulisya upang halugugin ang eksena, ngunit walang natirang bakas. Ang basag na kamera ay hindi magagamit bilang ebidensya. Ang putok ng baril na iyon ay sumira sa buong planong akala nila ay perpekto. Sino ang bumaril yon? Binalik nila ang dalawang bala na sumira sa sistema ng kuryente kanina. Tila nakita ni Ji-woo ang baril na iyon at ibinigay kay Gi-ho upang makita ang reaksyon nito. Isang malaking gasgas sa katawan ng baril ang madaling makilala. Pagbalik sa hotel, galit na galit si Mujin at umiinom ng alak na may masamang kalooban. Ang buong gawaan at ang kanyang mga kalakal ay nasira. Nag-utos si Mujin sa kanyang mga tauhan na alamin kung sino ang naglabas ng impormasyon. Nagtataka siya kung bakit hindi tumawag si Ji-woo upang ipaalam. Sa panig ng pulisya, nakatanggap si Kapitan Gi-ho ng ulat na walang sinuman sa kanyang team ang nagpaputok. Bumalik si Ji-woo sa kotse, kinuha ang teleponong iyon at tinawagan ang isang tao, ngunit hindi ito magawa. Tumawag siya agad sa ibang numero at sa kabilang linya, sadyang hindi sinagot ni Mujin ang tawag. May hinala siyang nagtaksil si Ji-woo sa kanya. Sa interrogation room, galit na galit si Pildo sa katahimikan ni Mango. Naniniwala pa rin siyang si Mujin ang utak sa paggawa ng droga. Sumuko na ang kanyang pasensya at sinuntok niya ito ng walang mintis. Biglang nag-inspeksyon si Kapitan Gi-ho ng mga bala ng lahat ng tao sa team. Ang baril ng bawat isa ay may sapat na bala, kasama na si Ji-woo. Galit na galit si Pildo dahil sa nabigong plano. Lumapit si Gi-ho upang tanungin siya para kumpirmahin kung ang pag-aresto sa mga driver ng taxi ay para lang malinlang ang huling biktima, si Mujin. Siya ang pinuno ng Donghyun gang 11 taon na ang nakalipas. Siya ang utak sa likod ng sunod-sunod na kaso ng paggawa at pagbebenta ng droga at pangungolekta ng utang. Ngunit hindi pa siya nasasakdal kahit isang beses dahil laging may taong tumatayo upang akuin ang kasalanan para sa kanya. Nasa litrato rin ang ama niya, ang pinakamalapit kay Mujin. Biglang pumasok ang superior at pinagalitan si Kapitan Gi-ho dahil sa nabigong plano. Binalaan niya ang buong team na maging profesional sa kanilang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay silang kumain. 4 na taon nang sinusubaybayan ni Pildo si Mujin. Iyon ang malaking organisasyong kriminal, kaya determinado siyang hulihin siya. Para kay Kapitan Gi-ho, isang junior member ng team ang namatay sa kamay ni Mujin, kaya iyon ang layunin ng kanyang buhay. Lumabas si Ji-woo para tawagan si Mujin at ipaliwanag ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagbigay ng babala at ang lokasyon ng mga nakatagong kamera sa hotel. Ibig sabihin may traidor sa kanyang organisasyon. Pagdating sa bahay, tiningnan ni Gi-ho ang mga larawang nakatago sa lumang backpack. May larawan ng ama ni Ji-woo at ni Mujin na magkaagapay at nagtatago ng isang sikreto. Sa hotel, natuklasan ni Mujin ang mga nakatagong kamera ayon sa sinabi ni Ji-woo at mabilis na ipinag-utos na tanggalin ang mga ito. Lalo pang nabawasan ang impormasyon sa panig ng pulisya. Kumuha si Gi-ho ng isang lihim na folder ng dokumento at lumabas. Sa bar kung saan si Gang-jae ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Hinawakan niya ang nakakatakot na peklat sa kanyang mukha at ngumiti ng nakakakilabot. May inihanda siyang plano 5 taon na ang nakalipas. Lihim na sinusundan ni Ji-woo si Gi-ho ngayon. Nagpunta siya sa Forensic Institute para makipagkita sa isang tao. Sa gift, abala pa rin ang mga lalaki sa pagsasanay. Biglang humarurot ang isang sasakyan at sinira ang gate ng pasukan. Dinala ni Gang-jae ang kanyang mga tauhan upang patayin ang lahat ng nasa loob. Pinatay nila ang mga tao sa pinakamabangis na paraan. Galit na sinaksak ni Gang-jae ang isang lalaki hanggang sa tumalsik ang dugo sa buong mukha. Itinuring niyang parang hayop ang buhay ng tao at sinaksak niya ang lahat ng sunod-sunod. Biglang sumigaw si Gang-jae na itigil na ng lahat at kasabay nito, dahan-dahan niyang pinatay ang isang lalaking hawak nila.
Kinakausap niya ang pinuno na si Taeju habang sinasaksak ang isang lalaking naghihingalo sa tabi. Ginagawa niya ang eksena na ginawa ni Mujin sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Nagpapapili kung aling bahagi ng katawan ang sisirain. Sa huli, binali niya ang braso nito. Sa Forensic Institute, tinutukoy nila ang bala at binubuo ang baril. Ang bahaging nagbabalat ay ang pinagmulan nito. Pagbalik sa Jiffy, nakatanggap din ng balita si Ji-woo na pumunta roon. Napuno ng sasakyan ng pulis at ambulansya ang lugar. Malubhang nasugatan si Taeju, ngunit wala pa ring sinabi. Sa sahig ay ang nakasulat na babalik na ako, naganap na nakasulat sa pulang tinta. Sa kanyang hotel, namumroblema si Mujin habang tinitingnan ang footage ng kamera na kinuha sa gift. Ang kanyang organisasyon ay nagdusa ng maraming pinsala mula sa insidenteng ito at kailangang panatilihing lihim ang lahat mula sa pulisya. Kaya naman, nagkakaisa ang mga tauhan na manahimik. Sinabi ni Ji-woo na hindi nagtitiwala ang mga gangster sa pulisya. Naiinis dahil wala siyang mahanap na palatandaan. Nakita ni Pildo ang isang sirang bote ng 3T na tinatawag na candy sa pinangyarihan. Marahil ay may nakabagsak nito nang hindi sinasadya. Nag-imbestiga ang pulisya sa paligid at may isang kamera lamang sa kalapit na tindahan. Kasabay nito, kinuha nila ang pahayag ng mga tao, ngunit walang nakuhang impormasyon. Sumasabay si Pildo kay Ji-woo, iniisip na ang babaeng ito ay matatakot dahil sa unang pagkakataon niyang masaksihan ang ganoong karahasang eksena. Huwag ka nang umaliw pa. Paano kung malaman niya ang tunay mong pagkatao? Habang papasok sa lugar ng pinangyarihan, nakatanggap bigla si Pildo ng tawag at umalis kaagad. Naiwan si Ji-woo. Nakatitig siya sa mensahe na nagtatanong kay Mujin, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kanya. Sa isang templo kung saan ginaganap ang libing ng mga namatay sa massacre, dumating si Mujin at ang kanyang mga tauhan, maging ang mga sugatan, upang makiramay. May mga bata rin doon, marahil ay pamilya sila ng mga namatay. Dumating din si Ji-woo at nagmamasid mula sa malayo. Nag-aalala siya para kay Mujin, ang taong itinuturing niyang tiyuhin. Nakalayo lamang siya nang makumpirma niyang maayos ang lagay niya. Ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong niya si Pildo na kararating lang. Bagaman hindi niya ito nakilala, mayroon siyang kakaibang kutob kaya sinundan niya ng tingin ang anino ng motorsiklo. Nagtungo sina Pildo at Giho sa burol na ang totoo ay para mag-imbestiga lamang. Ngunit si Pildo ay pinigilan sa labas. Tahimik na tumayo si Giho sa harap ng kabaong ng mga namatay at lumabas para iayain si Mujin uminom. Nang makita niyang hinahamak ni Mujin si Giho, hindi siya nagalit at sa halip ay nagsali ng alak para sa sarili. Ang kapalaran ng pusa ay katulad ng sa amo nito. Kahit na parehong pusa, kung makakahanap ng mabuting amo, mabubuhay ng maayos, kung hindi, maaaring mamatay anumang oras. Nagpapakita ng pangutya, umiti si Mujin bilang tugon sa pagdidikdik ng asin sa sugat. Si Giho ay isang walang kakayahan. Kung sumali siya sa mundo ng mga gangster, matagal na siyang namatay. Ang mesang ito ng alak ay singaw ng pulbura. Ang dalawang tao ay nagpapalitan ng mga salita, habang nagpapalitan ng tingin na animo lay gustong manira ng kalaban. Sa huli, hinamon ni Mujin, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mahuhuli. Samantala, sa labas, masayang nambibiro si Pildo sa mga sugatang binata. Nagbigay pa nga siya ng calling card sa kanila para madaling makipag-ugnayan. Sa isang arena, 3 matatangkad at maskuladong lalaki ang nag-aaway. Sa ibaba, nag-iingay ang mga manonood. Si Gangjay at ang kanyang nakatatandang kasamahan ay umiinom ng alak. Nagrereklamo siya na hindi niya mahanap si Ji-woo. Hindi pa rin alam ni Gangjay na nahuli na si Mango at nagtataka siya kung bakit hindi ito nagbebenta ng tinapay. Tapos na rin ang laban sa itaas at tuwang-tuwa si Gangjay na sumigaw sa lalaki na bilisan ang pagpatay sa natalo. Kasabay nito, inihagis niya ang bigkis ng pera at tumawa ng may sakit. Gustong-gusto niya ang larong ito at tanging ang dugo ang nagpapasaya sa kanya. Sa oras na ito, nalaman ni Ji-woo ang tungkol sa kahilingan ni Giho para sa pagsusuri ng baril sa pamamagitan ng sistema ng seguridad ng istasyon ng pulisya. Kapabalik lang ni Giho at Pildo mula sa libing. Pareho silang nalulumbay dahil wala silang nakuhang palatandaan nang may dumating at nagpakita ng larawan ni Gangjay. Puno ng dugo ang kanyang mukha pagkatapos ng laban. Nakuha ito ng pulisya sa black box ng isang delivery truck. Nakita agad ni Ji-woo ang kalaban niya noon. Ang pulisya ay may impormasyon na naglaho siya pagkatapos ng isang paglilinis sa Jiffy 5 taon na ang nakalipas. Alam ni Ji-woo na ito ay dahil sa sinabi ni Mujin na patay na siya at gumawa ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya. Nagtataka si Pildo kung ano ang gagawin ng grupo ni Mujin para maghiganti. Tiwala si Giho na dahil mahigpit siyang nagmamasid, hindi maglalakas loob si Mujin na kumilos. Taliwas sa iniisip niya, inutusan ngayon ni Mujin ang kanyang mga tauhan na hanapin si Gangjay. Ano man ang babala ng panganib. Sino siya para manatiling tahimik matapos mapahiya ng ganoon? Kailangan niyang ipakita sa kanila kung anong uri ng organisasyon ang Dongshon. Sa panig ng pulisya, iniutos ng pinuno na si Giho na pakawalan si Mango upang gawing pain. Gayunpaman, iminungkahi ni Ji-woo na kapag nagbanggaan ang dalawang malaking gang, maraming tao ang mamamatay. Ngunit tila hindi ito pinansin ni Giho. Sa tingin niya ay dapat mamatay ang lahat ng mga iyon. Nagulat si Ji-woo at sinabing buhay pa rin ang buhay ng mga gangster. Pagkatapos ay agad siyang nagulat kay Mujin. Tiningnan ni Mujin ang mensahe at tumawa ng malakas pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagiging masama. Ang taong ito ay talagang mahirap hulaan, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kinabukasan, dumating ang malapit na tauhan upang magulat na natipon na ang mga gang at handa na silang kumilos. Nagdesisyon siyang buwagin ang lahat at pinili niyang
magtiwala kay Ji-woo. Sa kasino ni Mango, pinalaya siya sa ilalim ng lihim na pagbabantay. Sa himpilan ng pulisya, nagulat si Gi-ho dahil wala siyang nakuhang anumang balita mula kay Mujin at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, masaya rin siya dahil sigurado siyang nagkakagulo ang panloob na grupo at may isang babalik sa panig ng pulisya. Naghahanda siyang makipagkita dito at isasama si Pildo, may traidor sa organisasyon. Ano ang gagawin ni Ji-woo? Ipinagbigay alam ni Mujin sa mga kliyente na maghintay dahil nasira ang workshop at hindi makakapaghanda ng mga kalakal ng maaga. Kailangan nilang bumili mula sa ikatlong partido upang tapusin ang transaksyon. Tamang-tama, nagbebenta si Gangjay ng bagong uri ng gamot. Sa sandaling mahuli siya, ang gamot ay mapupunta kay Mujin. Isang bala, 2 ibon. Pagkatapos utusan ang kanyang mga tauhan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ji-woo. Sinusundan niya si Gi-ho habang nakikipagkita ito sa traidor. Nakasuot pa rin ang kanyang pamilyar na itim at masikip na damit kasama ang kanyang motorsiklo. Sa oras na ito, ang mga kasosyo ay naiinip at nagpaplanong kanselahin ang transaksyon. Binalaan sila ni Taeju na magbabayad sila ng kanilang buhay kung mali ang kanilang pinili. Pagkatapos, nakita niya ang ilang tinapay sa kotse kasama ang isang mensahe sa papel. Tungkol naman kay Gi-ho, lahat ng kilos nila ay naitala ng isang tao. Nakita ni Ji-woo ang isang tao na gumagamit ng flashlight bilang signal. Pumunta siya doon at hindi niya inaasahan na naghihintay na si Pildo. Agad na itinapon ni Ji-woo ang backpack at tumakbo. Talon si Pildo upang harangin siya. Determinado siyang hubarin ang maskara ng taong nasa harap niya. Nagbuno ang dalawa at sa huli, nabuwal si Pildo ng kalaban. Tumalon si Ji-woo sa isang dumadaang truck at tumakas. Nakita niyang malinaw ang mukha ni Taeju habang dumadaan. Bakit siya naroroon? Lumabas na pagkatapos ng libing, naghinala si Pildo sa taong nakamotorsiklo at nagplano silang hulihin ang espiya. Inutusan ni Gi-ho na subaybayan si Ji-woo dahil tumagas ang bawat impormasyon nang dumating siya sa grupo. Tinanggal din ang mga nakatagong kamera sa hotel. Pagdating sa istasyon, ibinigay niya kay Pildo ang impormasyon tungkol sa kanya upang simulan ang investigasyon. Nagbalik si Ji-woo at iniulat ang lahat kay Mujin at hindi pinalampas ang detalye na naroon si Taeju sa pinangyarihan. Kasabay nito, dumating na rin siya. Siya ba ang traidor? Sa totoo lang, para maghiganti, ipinadala ni Gi-ho sa kanya ang liham na iyon. Kahit na pumunta siya sa pinangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng Gangjay bilang pain at naging sanhi upang magkagulo ang panloob na grupo ni Mujin. Kinabukasan, dinala ni Ji-woo ang ulat sa pagsusuri ng baril kay Gi-ho at tinanong siya tungkol sa may-ari nito, si Du, isang pulis na dating nasa bread team. Inihanda na niya ang kanyang kutsilyo. Naghihintay lang ng kumpirmasyon na siya iyon para ipaghiganti ang sarili. Sumagot si Gi-ho na ang pulis na iyon ay namatay pagkatapos ng isang buwang pagsubaybay kay Mujin. Itinanggi niya at tiniyak na hindi pinapatay ng organisasyon ang pulis. Sinabi niya na sapat na ang ginawa ni Gi-ho, kasama na ang panghihikayat, pagsisinungaling at pagtatangkang bitagin. Niloloko ba talaga siya ni Gi-ho? Samantala, si Mango ay iniinteroga ni Gangjay at ng kanyang mga kasamahan. Bagamat sinabi niyang kinumpiska na ng pulisya ang lahat ng tinapay, hindi siya pinaniwalaan ni Gangjay at nagsimula siyang manakot. Una, ibinato niya ang pusporo sa ulo at pagkatapos ay idiniin ang nagbabagang dulo ng sigarilyo sa kanya. Tinitingnan ni Ji-woo ang impormasyon tungkol sa pulis. Namatay siya pagkatapos matuklasan ang mahalagang impormasyon na may kaugnayan kay Mujin. Tinitingnan ng kasamahan ang ulat sa pagsusuri ng tinapay ni Mango at Gangjay. Natuklasan nilang gumagamit sila ng parehong uri ng tinapay na nagdudulot ng guni-guni. Nagbabalak siyang lumabas ng gayaing uminom ni Pildo. Tumanggi si Ji-woo dahil may lakad siya. Pagkatapos ay tinukso siya ng kasamahan at inaliw dahil akala niya ay nanliligaw ito sa kanya. Sinundan ni Pildo si Ji-woo. Sa oras na ito, nangangalap siya ng impormasyon tungkol kay Gangjay. Nang walang nakuhang resulta, sumakay siya sa kotse at direkta siyang tinanong. Sumagot si Ji-woo na sinusundan niya si Mango dahil ang mga candy ay katulad ng sa mga kalakal ni Gangjay. Galit na galit si Pildo dahil kumilos na naman siyang mag-isa. Habang nagtatalo sila, gumalaw ang grupo ni Mango at agad nila itong sinundan. Sa oras na ito, pumunta si Mujin sa maliit na bar na iyon. Pamilyar sa kanya ang may-ari ng bar at napansin na may sumusunod sa kanya. Hiniling ni Mujin sa babae na bumili ng sigarilyo upang pansamantalang makaiwas. Kalmadong nagbuhos siya ng alak at hinampas ang ulo ng tao sa likod. Ang pangalawa, na may hawak na kutsilyo, ay mabilis niyang sinaksak. Tumalsik ang dugo kasabay ng sigaw na parang asong tumatawag. Sa labas, may isang sasakyan na bumangga sa bintana ng bar. Dumating si Taeju bilang backup. Sa loob, hinugot ni Mujin ang maliit na punyal at mag-isang kinalaban ang buong grupo. Biglang sinaksak siya ng isang lalaki mula sa likod at binali niya ang kamay na sumaksak sa kanya at idiniin ang kutsilyo sa liig nito. Galit siyang nagtanong kung nasaan si Gangjay. Balik sa pangunahing magkapareha, sinusundan nila si Mango sa isang abandonadong pabrika. Nauna nang nakipag-ugnayan si Pildo sa kanyang mga kasamahan para ipadala ang lokasyon. Umakyat ang dalawa sa truck at pumasok sa pamamagitan ng pag-akyat sa dingding. Ang lugar na ito ay parang sementeryo, puno ng mga sirang sasakyan na puno ng alikabok. Pumasok sila ng palihim at lihim na nagmasi. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Pildo kung bakit siya masipag, wala ba siyang kaibigan. Wala ka bang kaibigan, senyor? Nang tanungin siya pabalik, hindi siya makapagsalita. Bigla siyang nagtanong kung ginagawa niya ito para sa kanyang ama. Nagulat siya, akala niya alam na niya ang lahat. Ngunit mali ang
ng pagkakaunawa ni Pildo na ang kanyang ama ay mahilig sa dahon ng papaya at inatake noong naaksidente siya. Kaya naman, patuloy siyang nag-imbestiga sa mga adik. Direktang tinanong niya kung sino ang gusto niyang hulihin. Hindi pa niya narinig ang sagot ng kumilos ang grupo ni Mango. Tila labis siyang pinahirapan, pati ang kanyang mga kamay ay nasugatan. Dumating si Gangjay at nagtransaksyon sila ng mga kalakal. Ang kakaiba ay kung bakit napakadali, si Gangjay lang. Bakit hindi nila alam na paparating ang mga tauhan na maihawak na sandata sa kanilang pinagtataguan? Biglang lumingon si Gangjay at nagkunwari na bumaril sa kanila. Noon lang nila napagtanto na ito ay isang bitag. Inilabas nila ang kanilang mga batuta at lumaban sa paparating na mga tauhan. Naganap ang isang matinding labanan. Si Jiwoo ay itinulak ng isang lalaki sa isang itim na tabak na nakahawak sa kanyang leg. Nakatakas siya at sinuntok ang isa pang lalaki na sumugod sa kanya. Naglaban ang dalawa ng magkatabi. Kahit magaling silang lumaban, napakarami ng kalaban. Si Pildo ay itinulak palabas at bumagsak sa harap ng sasakyan at gumulong, at si Jiwoo ay napilitang sumuko. Sinisira ng taong ito ang kanilang mga telepono. Kasabay nito ang may sakit na tawa ni Gangjay. Matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan niya rin siya. Pagkatapos tingnan ang security camera sa lugar ni Mango na may posisyon na nagpapaputok sa pagitan ng kilay. Kasabay nito, kinuha niya ang pulisgi at inasar siya. Sa kabutihang palad, si Pildo ay walang malay at hindi narinig ang mga salitang ito. Kalmadong inudyukan siya ni Jiwoo. Hindi ka ba naglakas loob na makipaglaban sa akin ng harapan? Galit na galit si Gangjay sa matapang na mukha niya, kaya sinaksak niya ito sa hita. Sa oras na ito, naubos na ni Mujin ang mga tauhan at sumagot sa tawag ni Gangjay. Nagpadala siya ng larawan ni Jiwoo sa kanya at sinadyang sipain ang nasaksak na bahagi. Kinuha niya ang kutsilyo sa harap niya at biglang sinipa ni Pildo na kagigising lang. Pagkatapos, binugbog siya ng mga tauhan. Hinalikan pa ng baliw na ito ang kanyang noo bago siya pahirapan. Ikinadena niya ang dalawa sa isang sasakyan at pinaandar ang panduro. Nagmamadali si Mujin patungo sa lugar at paparating na rin ang pulisya. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, ililigtas ba siya ni Mujin? Sina Jiwoo at Pildo ay nagpupumilit na makaligtas. Nadurog ang bubong ng sasakyan kaya madaling natanggal ni Jiwoo ang posas, ngunit hindi si Pildo. Sinubukan siyang tulungan ni Jiwoo, ngunit hindi niya kaya. Sinabi ni Pildo na tumakas na siya muna. Sa kritikal na sandali, isang sasakyan ang humarurot at bumangga sa panduro. Tumigil ito mismo sa ibabaw ni Pildo. Si Mujin iyon, hindi niya pinansin ang kanyang sugatan na katawan upang iligtas si Jiwoo. Tumunog ang sirena ng pulis at umalis siya pagkatapos niyang kumpirmahin na maayos siya. Biglang nag-short circuit ang pandurog at nagsimulang gumana muli. Nagsapalaran si Jiwoo na bunutin ang mga sumasabog na kawad at sumigaw upang tawagin siya. Pagdating ng pulisya, ligtas na si Pildo sa labas at nawalan ng malay si Jiwoo dahil sa pagod. Samantala, bumalik si Mujin sa hotel upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nagtaka si Taiju kung bakit siya kumilos ng nag-iisa at mapanganib para lang iligtas si Jiwoo. Nagpaputok ang bata ng baril sa tren para iligtas siya kahit pa mabunyag ang kanyang pagkatao. At ikaw, ano ang nagawa mo? Taiju, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Sa ospital, nasa operating room pa rin si Jiwoo, hindi alam ang kalagayan. Sa kabila ng sarili niyang mga sugat, nag-aalala ng husto si Pildo. Itinuring niya siyang kasosyo at determinado siyang pagbayarin ang baliw na si Gangjay. Pagkatapos ng lahat, pinili niyang magtiwala sa kanya. Hating gabi, mag-isa siyang dumating upang bisitahin si Jiwoo. Kinabukasan, nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya sa kaso. Sinuri nila ang mga security camera sa paligid at nagtanong-tanong sa mga bar. Sa kabilang panig, hindi rin nag-aksaya ng oras si Mujin. Ang nakatatandang kasamahan ni Gangjay ay pinahirapan, hinubaran at binaligtad sa kisam. Nawalan lang siya ng malay ng ilang sandali, ngunit binuhusan na naman ng malamig na tubig. Gayunpaman, matigas pa rin siyang nagsasabi na hindi niya alam kung nasaan si Gangjay. Galit na hinahanap ni Pildo at hinuli ang lahat ng mga tauhan ni Gangjay. Sa kanyang panaginip, naalala ni Jiwoo ang kanyang ama. Sa dalampasigan, tinatawag niya ang kanyang ama ng paulit-ulit, ngunit hindi ito lumingon. Biglang lumipat ang eksena sa gabing iyon kung saan siya pinatay. Sumisigaw siya at itinulak ang pinto at muling lumabas ang pinto sa dalampasigan. Sa kanyang pangitain, nakita niyang naglalakad ang kanyang ama patungo sa karagatan at hindi na muling bumalik. Habang naghihirap sa sakit, dumating si Pildo at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtiwala siya sa kanya na nabuhay din siya para sa paghihiganti tulad niya. Nagpunta sa bar ang kanyang kapatid na babae upang ipagdiwang ang pagpasa sa unibersidad at nilagyan ng droga. Namatay siya pagkatapos noon. Dahil hindi niya alam kung sino ang salarin, determinado siyang hulihin ang lahat ng organisasyon na nangangahas magbenta ng mga pinagbabawal na kalakal doon. Sinabi niya kay Jiwoo na kahit hindi niya alam kung sino ang gusto nitong hulihin, tutulungan pa rin niya ito. Mas naging malapit sila dahil sa kanilang mga pag-uusap. Sa kanilang pag-uwi, nagbahagi sila ng maraming kwento tungkol sa buhay. Dati, napakaduwag ni Pildo. Kapag nakakakita siya ng kriminal, tinatakpan niya ang kanyang mukha, kaya ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sugat. Lahat ay may mahinang yugto upang maging matatag. Nakipagkita sila sa mga kasamahan sa isang seaside barbecue restaurant. Napakasaya ng lahat at binati siya sa paglabas sa ospital. Hindi na nag-iisa si Jiwoo tulad ng dati. Sa labas, kinuna ng litrato ni Taiju at ipinadala ang larawan kay Mujin. Sinabi ni Mujin sa kanyang mga tauhan na gusto niyang paalisin si Jiwoo at naghanda na siya ng mga tiket sa eroplano para sa kanya at sa kanyang pamilya.
Siya ang kaisa-isang anak ng kanyang kaibigan. Inutusan niya siyang bilhan siya ng bahay malapit sa dagat. Ayaw na niyang mapanganib siya dahil sa organisasyon. Sa istasyon ng pulisya, nakatayo si Giho sa harap ng mga larawan ng pinangyarihan. Naroon pa rin ang sasakyan ni Mujin. Pagkatapos, inutusan niyang imbestigahan ng palihim ang kasaysayan ng tawag ni Ji-woo. Sa oras na ito, nakatanggap si Ji-woo ng tawag mula kay Mujin. Gusto niya siyang umalis ng bansa. Kung mahuhuli si Gangjay, ilalantad niya ang pagkakakilanlan niya bilang espiya. Ngunit mariing tumanggi si Ji-woo, hindi niya mapapatawad ang taong nanakit sa kanyang ama. Kinabukasan, pumasok si Ji-woo sa trabaho at mas naging malapit na ang kanyang mga kasamahan. Biglang may pamilyar na boses na nagsalita. Siya mismo ang pulis na tumangging mag-imbestiga sa pagkamatay ng kanyang ama noon. Noong panahong iyon, sinigawan pa niya si Ji-woo. Siya si Jins mula sa Violent Crimes Unit. Nang makita niyang nakilala siya nito, labis na natakot si Ji-woo. Gayunpaman, pinuri siya nito na napakagaling niya at pagkatapos ay binigyan pa siya ng calling card at inanyayahan siyang kumain bago pumasok sa pribadong silid ng talakayan kasama si Giho. Talaga bang nakalimutan na siya nito? Biglang nagtanong si Giho tungkol sa kinaroroonan ng anak ni Jong-hoon dahil ang baril nito ay natagpuan sa pinangyarihan. Ngunit kanina lang sinabi niya na ito ay baril ng isang namatay na pulis. Ang ama ba ni Ji-woo ang taong iyon? Nakilala ni Ji-woo si Jinse sa parking lot. Lumabas na hindi siya nakalimutan nito, sinasadya lang niyang itago. Tinanong niya kung hinahanap pa rin niya ang taong nanakit sa kanyang ama. Binigyan niya siya ng palatandaan, si Jinse mismo ang naglibing sa kaso ng kanyang ama. Binati niya siya ng swerte at umalis. Napansin na sila ni Giho. Bumalik si Ji-woo para kunin ang kanyang baril. Nang bumalik siya sa kanyang pwesto, lumabas sa balita ang nationwide manhunt para kay Gangjay. Ito ay dahil ibinigay niya ang kanyang telepono sa 4 na tauhan ni Gangjay at pinatawag sila upang matukoy ang lokasyon ng kanilang amo. Hindi pa alam ni Gangjay na nahuli sila. Isang magnanakaw ang kumuha ng telepono, ngunit pinigilan dahil kung tumawag ito ay tiyak na haharapin siya ng amo. Samantala, nakikipagkita si Jinse kay Mujin. Bigla, isa lang siyang pulis na mahilig sa dahon ng papaya. Lumabas na ginamit ni Mujin ang tinapay para patahimikin siya. Habang masayang tumatanggap ng regalo, bigla siyang kinontrol at pinatay kaagad ng mga tauhan ni Mujin. Sa kabilang panig, pumunta si Ji-woo sa bar ni Mango upang tanungin siya kung ibinenta ba niya ang impormasyon niya kay Gangjay. Nang makita niyang mayabang pa rin ang lalaki, ginamit niya ang kanyang pagkatao bilang pulis at si Mujin para takutin siya upang ibunyag ang impormasyon ni Gangjay. Nang marinig ang pangalan ni Mujin, labis siyang natakot at nagmamadaling pumayag. Nagpaplano si Gangjay na tumakas sa ibang bansa sa pamamagitan ng bangka. Agad niyang ibinalita ito kay Mujin. Biglang tumawag si Gangjay sa pulisya at sinabing tutulungan niya silang hulihin si Mujin sa kondisyon na hayaan siyang umalis. Naghanda na si Mujin para sa pag-aresto. Ipinaalala ni Taeju na baka ito ay bitag, ngunit buong-buo ang tiwala niya kay Ji-woo. Kasabay nito, inutusan niya itong manatili dahil siya ang papalit na pinuno ng organisasyon kung may mangyari. Samantala, hawak pa rin ni Ji-woo ang lumang lampara. Sa ibabaw nito, nakaukit ang mensaheng regalo ni tatay kay Ji-woo. Pinatay niya ito at nagsimula na siyang kumilos. 4 na itim na sasakyan ang umusad patungo sa daungan. Nakaposisyon na ang mga pulis para sa pag-ambush at nandoon si Gangjay, kasama ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, tinawagan niya si Giho, ngunit sinadya nitong huwag sagutin ang tawag. Imposibleng payagan siyang umalis ng ganoon lang. Natural, dapat hulihin silang lahat. Maghihintay ang mga pulis sa pagkakataon para magpalitan ng putok ang magkabilang panig. Nang matanggap ang balita na dumating na si Mujin sa eksena, nagpwesto na rin ang grupo ni Pildo. Hindi niya sinagot ang tawag ni Ji-woo. Hindi na makatawag si Gangjay. Alam niyang nilin lang siya ng pulis kaya nagmura siya. Pinamunuan ni Mujin ang kanyang mga tauhan palabas ng sasakyan at lahat ay may dalang armas. Hindi rin nagpahuli ang panig ni Gangjay. Nag-umpisa silang maglaban ng magulo. Ang dalawang pinuno ay hindi rin nagpahinga at sumali sa labanan. Naiinip na ang mga pulis ngunit naghihintay pa rin si Giho ng tamang pagkakataon. Matapos niyang asikasuhin ang isang tao ni Gangjay, humarap siya kay Mujin, ngunit hindi niya ito matatalo. Walang tigil siyang sinuntok sa mukha, kaya tumakas siya gamit ang isang kutsilyo. Dito na nagpaputok ang mga pulis at kinubkob silang lahat habang hinahabol ni Giho ang dalawang pinuno. Si Pildo, pagkatapos niyang asikasuhin ang mga natitira, ay tumakbo rin papunta roon. Pagdating ni Ji-woo, narinig niya ang putukan at nakita ang habulan sa itaas, kaya mabilis siyang tumakbo. Biglang sumulpot si Gangjay at sinaksak sa braso si Mujin. Bumunot din siya ng kutsilyo at lumaban. Mas mahaba ang kutsilyo ni Gangjay, kaya nasugatan siya sa likod. Mabilis na nabaligtad ang sitwasyon. Nagpatuloy ang matinding labanan. Nakita na ni Pildo si Ji-woo na tumatakbo papalapit. Nag-asinta siya mula sa malayo, ngunit napakahirap kaya kailangan niyang lumapit pa. Sa sandaling ito, nawalan na ng kontrol si Gangjay. Iwinawagayway niya ang kanyang kutsilyo ng biglaan at inalis ito ni Mujin. Mabilis na natapos ang labanan, nagmura si Gangjay at tumawa ng baliw. Bigla siyang bumunot ng balisong mula sa binti. Hindi nakapag-react si Mujin kaya sinaksak siya ng paulit-ulit at bumagsak. Nang akmang lalapitan siya ni Gangjay para patayin, biglang may putok na narinig. Binalaan siya ni Ji-woo habang papalapit at pinapalis si Mujin. Tinuya siya ni Gangjay na bobo at walang alam. Hinamon niya itong barilin siya. Sumigaw pa siya at nakiusap na barilin siya. Hindi lahat kayang pumatay ng tao. Barilin mo, tingnan ko. Sinabi ni Pildo mula sa malayo na ibaba ang baril, ngunit nagpatuloy sa pang-aasar si Gangjay. Kung mabubuhay siya,
ibubunyag niya ang totoong pagkatao nito. Nagpatangay si Mujin at nakita siya ni Ji-woo. Biglang dumating si Taiju at inalis siya. Muling nakaligtaan ni Ji-woo ang kanyang biktima. Sa sandaling ito, ibinaba na ni Gang-jae ang kutsilyo at nagkunwari na sumuko. Patuloy si Pildo na pinapaalalahanan si Ji-woo na maging kalmado. Gayunpaman, sa huli ay pinatay niya si Gang-jae. Hindi pa niya natatapos sabihin ang tunay niyang pangalan ay namatay na siya. Siya ay natumba at nahulog sa ibaba. Ang sariwang dugo ay walang humpay na bumubulwak mula sa kanyang bibig. Ang mukha ni Ji-woo ay may mga mansa rin ng maitim na pula. Si Mujin ay malubhang nasugatan. Nang dumating ang kotse sa isang tunel, biglang bumaba si Mujin at sinabihan si Taiju na umalis na kaagad. Sinubukan niyang umalis ng mag-isa sa gitna ng maraming sugat. Puti na ang kalsada ng niebe. Pumunta si Mujin sa isang malapit na templo. Nang matagpuan siya ng monghe, matagal na siyang nakahandusay sa puting niebe. Dito, ginamot si Mujin ng monghe. Sa kanyang pagkahibang, naisip niyang napapalibutan siya ng kanyang mga kaaway. Si Ji-woo, pagkatapos ng lahat, ay patuloy pa ring nanginginig sa takot. Noong oras na iyon, binaril niya ito sa harap niya. Habang naliligo, sinubukan niyang hugasan ang dugo sa kanyang katawan at naisip niyang dugo ang umaagos mula sa shower. Nakalubog siya sa sariwang dugo. Ang eksena ay nagbago sa isang training room kung saan siya ay nakakulong sa isang malaking haula at patuloy siyang kinakanti ni Gang-jae sa labas. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. At muli siyang lumitaw sa likuran at dahan-dahan siyang kinontrol. Hindi mo ako malilimutan kailanman. Talagang naramdaman ni Ji-woo na para siyang sinasakal. Bumagsak siya sa upuan at nagising. Hindi pa rin nawawala ang gulat, naghilamos siya para magising nang biglang tumunog ang doorbell at si Pildo pala iyon. Akala niya ay kukunin siya nito para sa investigasyon matapos ang insidente. Nagulat siya na may dalang inumin si Pildo. Nagsimulang bumagsak ang unang niebe sa panahon, napakaromantikong tanawin. Sigurado si Pildo na wala siyang makakain. Napansin din niya ang uran sa itaas ng kabinet. Magkasama silang uminom at nanood sa pagbagsak ng niebe. Paulit-ulit siyang tinanong ni Pildo tungkol sa kanyang mga hilig, ngunit ang nakuha niya lang ay katahimikan. Para sa kanya, walang nakakatuwa sa buhay na ito. Sinabi niyang siya mismo ang gumawa ng kanyang sariling kaligayahan. Nang marinig niya si Ji-woo na nagsasabing gusto niyang umupo sa tabing dagat, gusto na agad umalis ni Pildo ngayon. Ngunit kung aalis sila ngayon, kukumpiskahin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kaya inanyayahan niya ito sa isang araw. Ipinagyayabang din niya na napakahusay niyang mangisda at gusto siyang gawa ng whole, hilaw na isda. Alam ni Ji-woo na sinusubukan niya siyang aliwin. Sinabi niyang ayos na siya. Alam ni Pildo na nagsisinungaling siya ngayon. Alam niyang magkakilala sila ni Gang-jae noon. Bago siya nawalan ng malay, narinig niya itong tinatawag ang pangalan niya. Ikinuwento ni Ji-woo na minsan sinubukan siyang gahasain ito. Ipinakita rin niya dito ang peklat sa kanyang kamay nang sinaktan niya ang sarili upang maging gising. Dito naisip ni Pildo na si Gang-jae ang gusto niyang hulihin. Pagkatapos nito, natahimik sila at nanood sa pagbagsak ng niebe. Nakatulog na siya at dahan-dahang kinumutan siya ni Pildo bago umalis. Kinabukasan, nagising na si Mujin sa templo. Tila kilala na siya ng monghe at tinanong kung nakikipaglaban pa rin ba siya sa kanyang demonyo. Sumagot si Mujin na wala na siyang ibang pagpipilian para mabuhay. Sa huli, mayroon pa rin siyang pinagkakatiwalaan. Samantala, inutusan ni Ji-woo ang kanyang mga tauhan na hanapin si Mujin sa paligid ng lugar na iyon at hanapin ang lahat ng lugar na maaaring gamutin. Nakatanggap si Ji-woo ng isang pakete. Naroon ang larawan ng kanyang ama habang nasa hanay pa ng pulis. Siya rin ang may-ari ng baril na iyon at ang pulis na namatay habang sinusubaybayan si Mujin. Ayon kay Ji-woo, ang nagpadala ng paketeng ito ay si Gang-jae. Naalala niya ang mga salita nito bago ito pumanaw na wala siyang alam. Tumawag din si Mujin at sinabi sa kanya na pumunta sa dambana. Nag-imbestiga rin si Pildo. Nasa tunel na siya. Nang magdidilim na, dumating si Ji-woo. Tinanong niya si Mujin kung kumusta na ang pakiramdam niya. Medyo masakit at nangangalay ang katawan niya. Matagal na siyang hindi nasasaksak at nakalimutan na niya ang pakiramdam na iyon. Ipinakita ni Ji-woo ang larawan sa kanya at tinanong kung pulis ba ang kanyang ama. Hindi itinanggi ni Mujin. Sinabi niyang ipinasok ang ama ni Ji-woo upang pabagsakin ang organisasyon, ngunit pagkatapos ay kumampi sa kanila. Inulit pa ni Mujin ang tungkol sa pagliligtas ng buhay ng kanyang ama noong nakaraan. Sa loob ng templo, nagbigay siya ng paggalang sa plato ng alaala ng kanyang ama. Mayroon siyang dalawang pangalan at dalawang magkaibang pagkatao. Hindi niya alam ang tunay na pangalan ng kanyang ama. Ikinuwento ni Mujin na dati ay madalas umalis mag-isa ang kanyang ama. Akala niya ay napasama na ito sa masamang babae. Ang totoo, nagdadala siya ng mga regalo para sa kanyang anak, ang tanging nagpapasaya sa kanya. Kinumpirma ni Mujin na si Jong-hun ang pangalan ng kanyang ama, nabuhay at namatay siya para sa organisasyon. Pinayuhan niya itong huwag mag-alinlangan, manatiling tapat para mapatay ang iba, at hanapin ang sarili niyang sagot. Umiiyak na si Mujin at tinanong siya kung nag-aalinlangan pa rin siya. Sa labas, nakarating na si Pildo, ngunit sinabi ng monghe na walang sinumang pumunta rito. Bumalik si Ji-woo sa kotse, inalala ang sinabi ni Gi-ho. Namatay ang kanyang ama dahil pinatay siya ng organisasyon ni Mujin. Ngunit sa kabilang panig, sinabi ni Mujin sa kanya ang kabaligtaran na may mukhang tapat. Sa huli, naalala niyang minsan ay hinamak ni Gi-ho ang buhay ng mga gangster. Marahil ay nakapagdesisyon na siya. Sa kabilang dako, umiinom si Gi-ho kasama si Pildo. Mukhang
lasing na siya at tinanong niya kung ano ang gagawin nito kapag nahanap ang nanakit sa kanyang kapatid kung walang ebidensya. Inulit ni Pildo ang payo niya sa kanya noong bago pa lang siya sa team. Basta P maging matyaga, mahuhuli ang kriminal. Sa sandaling ito, nakatanggap ng utos si Taiju na patayin si Giho dahil hindi niya ito magagawa. May isang nakamaskarang tao ang lumitaw at pinatay ang lahat ng kamera sa security room. Lasing na si Jiwoo at kinuha siya ni Pildo pa uwi. Pagpasok, humiga siya sa sofa at natulog ng mahimbing. Ngunit nang maramdaman niya ang panganib, mabilis siyang bumunot ng baril. Huli na, napakabilis ng nakamaskara. Sumugod ito at dumiretso ng saksak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng pag-aaway, binasag ni Jiwoo ang isang bote bilang sandata at sinaksak ito sa balikat. Gayunpaman, wala itong epekto. Sunod-sunod siyang sinaksak ng taong iyon, dahilan para siya ay bumagsak. Nang matapos ang lahat, umalis ito. Dumating si Jiwoo. Nang makita niyang puro dugo ang hawakan ng pinto, alam niyang may nangyari. Bumunot siya ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Umasok at nilock ang pinto. Bigla siyang nabaril sa balikat. Umalingaw-ngaw ang putok at narinig ito ni Pildo na nakaparada sa malapit. Minura siya ni Giho at tinanong kung dumating ba ang aso ni Mujin para patayin siya. Inilapit niya ang kutsilyo sa liig ni Giho at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang ama 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at tinawag ang pangalan niya, Jiwoo. Si Jiwoo, naniniwala pa rin sa sinabi ni Mujin, ay inakalang ang kanyang ama na pulis ay kumampi sa organisasyon at sinaktan niya ito. Tinawag ulit siya ni Giho sa pangalan niya, ngunit hindiin ang apelyido kundi Song Giho. Bakit ka naging tao ni Mujin? Ang masamang demonyong iyon. Humagulho si Jiwoo sa sakit. Ginamit niya ang huling lakas niya para ibigay sa kanya ang mga dokumento. Patuloy na tinatawag ang pangalan niya. Sa sandaling ito, matagumpay na nasira ni Pildo ang pinto, ngunit huli na ang lahat, matagumpay na nakatakas si Jiwoo sa bintana. Ngayon, nabunyag na ang katotohanan. Iyon ay ang larawan ng kanyang ama kasama ang organisasyon. Isang araw, natuklasan ni Mujin ang isang eavesdropping device sa kanyang lighter. Ito rin ang regalo ng kaarawan ng kanyang ama. Matapos malaman na nagtaksil ang pinakamatalik niyang kaibigan, baliw na hinalungkat ni Mujin ang silid ng ama niya at nakakita ng makinilya. May natitira pang balita sa mesa. Ang lahat ng kilos ni Mujin at ng kanyang gang ay naitala. Ang mga mensaheng iyon ay narito lahat. Bago pumanaw, kinumpirma ni Giho na Song ang apelyido ng kanyang ama. Pulis siya hanggang sa huling hininga. Ang huling intelligence ay noong araw na umuwi siya para hanapin ang kanyang anak. Natuklasan siya at pinuntahan siya ni Mujin para patayin. Bago siya namatay, binigyan siya ni Giho ng isang sulat at pinasalamatan siya sa pagiging buhay. Nandoon ang mensahe ng kanyang ama, kung may mangyari sa kanya, ibigay ito kay Jiwoo. Jiwoo, anak ko, napakabilis mong lumaki. Marami akong gustong gawin kasama ka. Gusto kong sabihin sa iyo na kung mayroon kang anumang problema, magtiwala ka lang sa akin. Kung may kasintahan ka, gusto kong mag-alala kung anong klaseng tao siya. Gusto kong makita kang ikasal at magkaana. Gusto kong makasama ka sa bawat sandali. Pero baka hindi na dumating ang mga araw na iyon. Masama akong ama, pero dahil sa iyo. Napakasaya ko. Kahit wala ako sa tabi mo, kailangan mo pa ring mabuhay ng napakasaya. Patawarin mo ako dahil hindi ako makakasama sa iyo. Mahal na mahal kita. Pagkatapos basahin ang lahat ng mensahe ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Jiwoo ang kanyang luha. Kaya pala, lahat ay kasinungalingan. Nalinlang siya ni Mujin simula pa lang at naging tapat na aso para sa kaaway. Ibinigay pa niya ang buhay niya para sa kanya at tinuring talaga siyang kapamilya. Hinaluan ng kalungkutan ang puot, kaya bumagsak siya sa kalsada. Galit siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang katangahan. Sinimulan niyang saktan ang sarili at sumigaw sa sakit. Sa huli, pinunasan niya ang kanyang luha at tumayo. Si Giho ay nasa critical na kondisyon at dinala sa emergency room. Ang totoo na ito ay kumakatawan sa gang ni Mujin. Kinuha ni Jiwoo ang lighter at sinunog ito. Narinig ang tunog ng nasusunog na laman, ngunit tila wala na siyang nararamdaman na sakit. Walang makakatumba sa sakit sa kanyang puso. Pumunta si Jiwoo sa ospital kung saan si Giho ay critical sa operating room. Labis na nag-aalala si Pildo sa labas. Sigurado siyang si Mujin ang gumawa nito at determinado siyang hulihin ito. Walang dugong naiwan at walang fingerprint sa pinangyarihan. Tinakpan ni Jiwoo ng paa ang dugo sa sahig at hindi pa niya ginagamot ang kanyang sugat. Nag-aalala si Pildo nang makita siyang namumutla. Ngunit sinabi niyang hindi lang siya nakatulog ng maayos. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag na walang camera footage sa pinangyarihan at naghahanda na siyang pumunta at suriin ang sitwasyon. Tamang-tama, inilabas si Giho at naging matagumpay ang operasyon. Ang nararamdaman ni Jiwoo ay pagkalito, saya at takot na magkakasama. Nakatanggap na rin ng balita si Mujin na buhay pa si Giho. Naroon si Jiwoo sa pinangyarihan at baka alam na niya ang katotohanan, kailangan siyang patayin. Masakit na kinukuha ni Taiju ang bawat piraso ng salamin sa kanyang braso. Ginagamot din ni Jiwoo ang kanyang sugat. Gumamit siya ng safety pin upang tahing sarili ang sugat at binendahan ito. Si Giho ay inoobserbahan sa recovery room. Samantala, nakatayo si Pildo sa harap ng larawan ng pinangyarihan ng krimen. Naalala niya ang gabing iyon. Nang makapasok siya sa bahay, nakatakas na ang salarin sa bintana at dahil kritikal ang kalagayan ni Giho, hindi niya ito nahabol. Pagkatapos nito, ang sandali na binaril ni Jiwoo si Gangjay. Ngayon, naiintindihan na niya ang nararamdaman ng kapitan.
Alam mo kung sino ang salarin ngunit walang ebidensya. Ano na ang gagawin ngayon? Sa templo, narinig ni Mujin ang balita na hinahabol siya ng pulis dahil sa pagpatay kay Gangjay. Sa ngayon, wag muna siyang kumilos. Hawak ni Taeju ang isang larawan ng kanilang dalawa. Pagkatapos nito, dumating si Mujin at hiniling sa kanyang sanayin si Ji-woo sa gifit. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Samantala, nag-iimpake si Ji-woo at naghahanda ng umalis. Siyempre, hindi niya iiwanan ang rotating lamp na alaala at ang uran ng kanyang ama. Paglabas niya ng bahay, bigla siyang hinawakan sa ulo at isinubsob sa tubig. Pagkatapos, nakatakas siya at nakipaglaban sa tatlong alagad na pinipigilan siya. Sinipa niya ang isa sa harap ngunit sinaksak siya sa braso ng isa pa. Mula sa paggamit ng shower head bilang sandata hanggang sa paggamit ng kortinang kawayan, lahat ay nahulog. Dahil sa pagkakaiba sa bilang ng tao at lakas, siya ay sinuntok ng walang mintis. Bigla siyang kinontrol nito mula sa likuran. Ang isa pa ay tumakbo upang saksakin siya, ngunit hindi inaasahang nasaksak niya ang kapitbahay. Nang masaksak ang kapitbahay, mabilis siyang umikot at sinuntok ito ng walang mintis. Sa banyo at sa pag-aaway na iyon, nabasag ang salamin at wala nang natirang buo. Ang isa pa ay tinamaan kaagad at natumba agad. Sa sandaling ito, kalmadong pumasok si Taeju at alam niyang pinatumba na niya ang kanyang mga tauhan sa laban. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mabahong bibig para kantiin si Ji-woo. Pilitin siyang lumabas. Ipakita mo ang nararamdaman mo habang nabubuhay sa organisasyong nanakit sa iyong ama, bunso. Gustong-gusto ng boss na makita ang kanyang kalaban na naghihingalo habang naghahanda siyang mamatay. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, nagsimula silang maglaban upang makita kung sino ang maghahari sa lugar na ito. Dahil mahina siya, lubos siyang dehado kay Taeju. Bukod pa rito, malubha pa siyang nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa tatlong kapatid kanina. Dahil sa kanyang karanasan, mabilis niya itong sinaksak sa katawan. Mabilis niyang nawala ang kalamangan dahil nakuha nito ang kutsilyo nito. Kung walang sandata, makikipaglaban na lang siya ng walang gamit para maging mahusay. Sa kanyang katalinuhan, paulit-ulit niyang sinuntok ang bahaging may sugat nito. Matagal silang nagpalitan ng suntukan at walang gustong sumuko. Dahil nakakuha ng kalamangan, mabilis na kinuha ni Ji-woo ang kutsilyo at sinaksak pa siya ng ilang beses. Tumayo siya ng may pagod at agad niyang sinuntok ang tiyan nito ng buong lakas. Sa sandaling ito, pagod na rin si Taeju, ngunit sinubukan pa rin niyang tumayo para magpatuloy sa laban. At sunod ay nakatanggap siya ng tiket patungo sa kabilang buhay mula kay Ji-woo. Dahil sa matinding galit, sinaksak pa siya nito ng ilang beses at hindi na siya nakapagsalita. Nakatanggap na rin ng intelligence ang pulis na ang mongheng kalbo sa templo ay lihim na gumagamot sa isang tao. Handa na ang buong team na pumunta roon para mag-imbestiga nang biglang nakita nila si Mujin na tahimik na papunta sa presinto para sumuko. Matapos niyang asikasuhin ang mga masasamang tao, biglang nakatanggap si Ji-woo ng tawag mula kay Pildo. Ipinagbigay alam niya rito na dumating na si Mujin sa himpilan para sumuko. Sa interrogation room, kinukuhanan na ng pahayag ng pulis si Mujin tungkol sa pagpatay niya kina Gangjay at Giho. Magaan ang mukha niya at wala siyang bahid ng takot. Sa pag-iisip na siya ang hari ng tigas, hinamon pa niya ang pulis na subukan nilang hanapin ang mga bakas na naiwan niya. Dumating na si Ji-woo sa presinto at tinanong siya kung bakit siya nagpakulong. Sa kanyang katusuhan, gusto niyang imbestigahan ng pulis ang kaso ng dalawang tao at patunayan ang kanyang sarili na inosente. Kinumpirma rin ni Ji-woo na isa siyang double agent, ngunit hindi siya makakatulong sa kanya sa bagay na ito. Ang armas na ginamit sa krimen ay may mga fingerprint ng taong nanakit sa kanila. Pagkatapos ng interogasyon, nang lumabas siya, pinayuhan siya ni Pildo na sagutin ang kanyang tawag sa anumang oras. Iyon ay kinakailangan para makapunta siya sa kanya agad. Nakakuha rin ang pulis ng karagdagang ebidensya na may isang kotse ang umalis sa pinangyarihan ng krimen noong inatake si Giho. Ayon sa video, nalaman nilang kay Giho ang kotseng iyon. Ang lahat ng tawag ni Ji-woo ay nakolekta ni Pildo. Dati, humingi siya ng tulong sa isang kasamahan sa bagay na ito. Nakatala rito ang tawag ni Ji-woo sa templong iyon. Huli na nang malaman niya ito at nakuha na niya ang ebidensya at sinira na. Naalala ni Pildo ang likuran ng taong nakamotor at nalaman niyang eksaktong kapareho iyon ng likuran ni Ji-woo. Si Ji-woo talaga iyon, hindi maikakaila. Sa sandaling ito, nakumpirma na nila kung sino ang nakaitim na damit at nagpadala ng team para hanapin at arestuhin siya. Ang taong nakaitim ay walang takot na nagmamaneho ng motorsiklo at nilagpasan ang mga pulis nang walang magawa ang mga ito. Si Mujin ay pinakawalan dahil walang ebidensya ang pulis na makapagsasabi na siya ang salarin. Ang lahat ng kasamahan ni Pildo ay galit na galit dahil pinakawalan si Mujin dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Naalala ni Pildo ang lahat ng ginawa ni Ji-woo, kaya ba ang lahat ng ginawa niya ay para itago ang kanyang tunay na pagkatao? Talaga akong tanga dahil masyado akong nagtiwala sa kanya.
Samantala, sa truck, inamin ni Taeju ang dahilan kung bakit siya sumko. Ginaol mang niin dahil gusto niyang subukin si Pildo. Alam ning nabunig na siya, ngunit sinubukan pa rin ni itong ilits at itinap pa ang EBAN siya sa Sithew upang itag ang EBN siya. Bumawak si Taeju sa kaning bahay at natuklas ng napakalamna ng kataon ni Jaeho. Noon elmang nenatanto na iyan ay isang bitag na ginao ni Pildo upang saktan siya. Nung bat pa siya, binigyan ni siya ng isang punil at sinabihang gamitin upang harapin ang nanakit sa kaning am. Alam din niya na siya ang kaning huling target dahil siya ang nagpadal sa kaning mga tauhan upang harapin ang kaning am nung gabungin. Nagsik siya sa gout, sinusunog ang mga larawan na siyang pangarap ni Pildo. Ang mga larawang inihanda niya para kay Pildo. Sa matagal na panaan, itinring niya si Pildo na parang sarili niyang anak. Ngunit, sa kasamaang palad, kailangan ni itong harapin para maiwasan ang anumang masamang mangyayari sa hinahar. Samantala, pumunta si Jaeho sa bahay ni Pildo at aksident siyang nakita ang resibo para sa pagpapanatili at paglinis ng punt ni Jinse. Kasunod nito, pumunta siya sa bahay ni Pildo para magtingin-tingin at natuklasan ning nawawala ang urna ng abo ng am ni Pildo. Natanto ning mayroong hindi maganda kaya pumunta sa sementeryo upang alamin ang katotohanan. Sa panahong ito, dinalna ni Pildo ang urna ng abo ng kaning am sa tabi ng punt ng kaning in. Inilagay niya ang dalaw sa tabi ng isa't isa at sinis ang kaning sarili. Kumhing siya ng tawad sa kanilang dalaw dahil sa pagkamal niya sa pagkagalit sa kaning am. Alam ni kung gaano kahirap ang bahay ng kaning am blang is ng ispya para sa mga puls. Nagsis siya dahil sa manong pag-iisip ni sa kaning am at nagdesising ipaghiganti. Dumilim na ng umal siya ngunit naktash ni Jaeho. Mabilis siyang tumaks habang nakating si Jaeho. Nang maktai, iniwan ni Jaeho ang kaning sasakin at tumak para habulin siya. Dahil natapilk siya sa isang bat, bumagsak siya mula sa kaning motorsiklo. Agad gumamit si Jaeho ng barrel para pilit siyang tumigil. Ginmit ni Jaeho ang barrel para takot at pilit siyang huminto. Sobra na ang ginaw mo sa akin. Sumaka na sa akin sa estasi ng pulis para sagot ang 80. Kasalan mo ngayon. Nang ihad siya sa estasi ng pulis, gustong suntok siya ng mga kasamahan ni Jaeho, ngunit mabut na elmang at naawat sil. Singawan siya dahil nagtiwala ang lahat sa kanina parang isnang pamilya, ngunit walang aw ni silang tinaksan. Samantala, naggo ang Pini Taeju at gusto niya ng tulungan si Pildo na makaula. Gusto niya ng silang dalaw na elmang ang magdesisin kung paano resolbahan ang kanilang alit at hang dahil natatak siyang ibunig ni Pildo ang kaning mangawan. Sa piitan 69, sinimula ni Jaeho ang pagtatang sa tungkol sa kaning ginaw sa kanilang tropa. Bakit mo sinak ang aming pinun? Napakabitning ta at malak ang tulong niya sa amin. Bakit ka naging mabait sa lahat noong una? Bakit mo ginaw ang mga bagay na Sumagnang kaagad si Pildo, nagtiwala ka ba sa akin? Kung sabihin ko sa iyo na hain ko sinak ang pinun ng tropa, maniwala ka ba sa akin? Bigla siyang natigil ng 3 second at pagkatapos ay sumag. Kahit nais ang luklok, hain ko pa rin paniniwalaan ang sinasab mo. Pagkatapos, naghawak kami silang dalaw at pumasok sa cell ng pagtatan. Ngayon, tinang ni Jaeho ang kani, an ba talag ang tunay mong pangalan? Tumahing ilmang si Pildo dahil hain na ni naaalala ang pangalan na ibinigay sa kaninang kaning mga magulang. Dahil ilmang sa pagnanais na mahant ang katotohanan, lubos na siyang naban sa lugo. Samantala, pagkalipas ng ilang araw na walang malay, nagising na rin si Pildo mula sa mahabang paglo. Kinabukasan, pumunta ang Tani Taeju upang bisita si Pildo at sinabi sa kani na sinusubukan ng am na humant ng paraan para mailabs siya. Huwag siyang mag-ala dahil makakalabs din siya banding huli. Bago umalis, binigyan ng abogdo ni Pildo ang isnang tani. Sinabni sa puls na gamutin ang kaning mga sugat. Ginmit ni Taeju ang pagkakatang-in para humant ng paraan upang mailabs si Pildo. Habang ginagamot sa ospital, si Pildo ay laging ginagapos ng posas sa kaning higan upang maiwasan ang pagtataks niya. Higit pa rito, 2 opisil ang nagbabanti sa kani sa labs. Sa kalagitnaan ng pagsusur at paglilinis ng kaning mga sugat, aksident na natuklas ni Pildo na ang nurse ay ing babaeng tinulungan niya sa karaoke bar. Nakilash ni Pildo dahil sa tat sa leg niya. Dumating si Jaeho sa ospital upang bisitahan si Pildo matapos siyang gumising. Isinalay si ni Jaeho kay Pildo ang tungkol sa kaning pagkakakinlan at ang katotohanan kay Pildo. Sinaksk siya ni Taeju, ang bat ni Taeju. Ang lahat ng lihim na ginaw niya at itinagsala ay dahil gusto ning ipaghigant ang kaning am pagkatapos ng isang malung na pagpanaw. Ngunit ang lahat ng ginaw ni ay ginabayan ni Taeju. Bigel, naaalala ni Jaeho ang atheist sinabi ni Pildo sa kani. Maaari kayong ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Sinamantala ni Pildo ang pagkakatan habang kinakausap ng doktor ang isang pasyente at sinubok niyang takas ang posas na hugis 8. Pagkalipas ng isang sandali, lumog ang posas at tagumpisyang nakaaos dito. Ngunit aksident itong nakta ng nurse. Sa panang iyan, gusto siyang suklian ng babae kay tinurni ang danpalab sa likuran at pinahiram siya ng isang sasakin. Sakang dumating ang pulse para tingnan ang kaning kalagayan at natuklas nilang nagtatang siyang tumaks. Bagang mayroong kaont ng kasanayan sa pakikipaglaban ang 2 opisil. Hainsil klaban ni Pildo, mabilis silang natlonit sa isang idot. Agad
Agad na natloshnet sa harap ng nakating nurse na si Pildo. Nang malma ni Jaiho ang balit, agad ni iting sinundan. Mabilis na tumak si Pildo mula sa ospit at natagpon ang medyo madumong sasakyan ng nurse na si Pildo. Maghahanda na sana siyang sumaki at tumaks nang biglang lumito si Jaiho sa harp ng kaning sasakyan at hinarangan siya. Sumigo siya, Pildo, ang balak mo sa isang mapanganib na sitwasyon na tulad ni. Susubukan mo bang kalaban kaming dalaw ng ikaw almang? Huwag kang maging hangul. Kinuha ni ang posas at nagbalk na ipush siya. Ngunit tinadyak siya at lumip siya. Mabilis siyang sumaki sa sasakyan, ngunit hinawakan pa rin siya. Sumigo siya sa gout, ipinahayag ang kaning hinanang sa mukha nit. Alam mo kung bakit ko ginawin, ba? Nakikiusap pakawan mo para makapaghigant sa kaning Nilko ni sa bung panaan, naging akang hangul na sumunod sa kaning mga utos. Kailangan ko siyang harapin para magkaroon ng katarungan para sa aking yumang Dahil gusto siyang protektahan, ipinosas ni Jaiho silang dalaw. Gusto ni itang protektahan mula sa kasama ni Taiju, gayon ang babaeng mahal niya. Sa gout, patuloy na sinunt ni Pildush. Habang nagtat ang dalaw, dumating ang mga tauhan ni Taiju. Ibinigi ni Jaiho kay Pildo ang isang tung at silang dalaw ay sumug para kalabansil. Bagam nakaposas, nagsun silang dalaw na parang Mabilis nilang natlosil at mabilis na tuman sa sasakyan upang tumaks. Nang maktain, agad na sinundan sila ng mga tauhan ni Taiju. Ng kapanapanabik na paghaharpan ang nagan sa kalye. Patuloy na binabarl ng mga tauhan ni Taiju ang sasakyan nilang dalaw. Sa ng crossing, pinabilis ni Jaiho ang tak at pumit sa curb. Hain nakasabi ang dalawang sasakyan sa likuran, kay nagkaroon ng isang napakalakong aksidente. Dahil dito, tagumpi na naiwas nilang dalaw ang mga tauhan ni Taiju. Biglang, nakatanggap si Taiju ng balit mula sa kaning mga tauhan na nawawalan na silang box ni Pildo. Pumunta sina Jaiho at Pildo sa Nagkwentuhan silang dalaw tungkol sa kanilang mga lihim. Tinanggal niya ang posas at dinal siya sa isang malit na bahay na inupan ni upang matop ni Pildo ang kaning pangarap noong batpash. Pagkatapos nakandong umup silang dalaw, naktaning dumudog ang kamini. Agad ni it ginamot upang hind it may infection. Sa bahay ni Pildo, ang mga ganit ng kulse ng sugat ay napakapangkaraniwan na elmang para sa kani. Ngunit kailanman ay hind pa siya naaalaga ng iba sa paggamit ng kaning mga sugat tulad ng ginaune. Isinalay siya na mula ng sinaktan ang kaning minamahal na kapad na babae ng isang masamta. Hain naniit nalimutan kailanman at palagi siyang may dalang kutsilyo. Darating ang araw na makikita ni ang masam kaaway na iyan at sa sarili ning kami ay gagamitin ni ang kutsilyo upang ipaghigant ang kaning kapad na babae. Dahil nakikipagkwentuhan siya sa kani habang ginagamot ang mga sugat sa kaning buong kataon. Sa simula, nahihi si Pildo dahil siya ay isang babae. Ngunit pagkatapos ay hinayaan na rin ning ipatang ang kaning damit upang gamutin ang kaning mga sugat. Dahil sa sobrang pagnanais na mahan ang nagkasal na nanakit sa kaning kapad na babae, unti-unting naging mas masung ang ugali niya. Dahil din dito, naging isyinta na gustong makitong sa ibig. Nung panang iyan, dahil hindi niya mahan ang EAF high MG ready, sinaks niya ang kaning sarili upang tandaan na kailangan ning mahan ang nagkasal. Pero, pagkatapos ng ilang panahon, natunay na wala namang silbi ang lahat ng kaning ginagaw at sinsaktan ilmang niya ang kaning sarili. Dahil din dito, pinayuhan niya siya na hugnang magpakahirap pa. Dapat ay mamhay siya ng may kabuluhan para sa lipunan. Pagkatapos, sinuotan niya siya ng isang jacket sa gitnang nag-iilang taglam. Hugning subukong dalhin ang mga sakit na ng nag-is, dapat ay ibahagi ni it sa isang sa kaning tabi upang gumaan ang kaning pakiramdam. Nang marinig ang kaning sinabi, nagsimulang maging emosyonal si Pildo at nagsimulang tumul ang luha sa kaning mga mata. Hinawakan niya ang kaning mukha na po ng pilt at binigyan siya ng isang mainit na hawk sa lab. At sa gayong paran, nagsimula na rin ang isang gabong pag-ibigan nilang dalaw. Matapos ibigi ang kaning pagdalga sa kani, accident ning natuklas ang pilt sa kaning braso. Nais ning saman siya sa pagpaparusa sa naghat ng takt sa kani. Samantala, si Taiju ay bumuwi ng tabako at naaalala ang magagandang alaala nil ng kaning matandang kaibigan. Noong mga maluwalhating araw na iyon, magkasma sila na Taiju, Jaiho, at ang ni Pildo. Madalas silang pumupunta sa isang munting tindahan upang magkwentuhan tungkol sa bahay at sa mga tong nakapaligid sa kanil. Nung panang iyon, si Gangjay ay isnang batpalmang na madalas na binubulis ng mga bat sa kalye. Nakiusap ang batang iyon sa kanilang tatang na sumal sa kanilang banda upang matuto ng mga pamamaran sa pakikipaglaban. Ngunit ang isang magandang pag-ibigan ay hind nagtatago. Isang araw, aksident na natuklas ni Taiju na ang ni Pildo ay isang lihim na ispya. Kinuha niya ang kaning barl at sinak niya ang kaning matandang kaibgan ng maraming tan. Marming pagsubok na pinagdaanan nating dalaw, bakit mo aktinakse? At sa ganin, inihanda niya ang kaning matandang kaibgan sa kaning huling himlayan. Sa panang iyon, biglang dumating ang sekretarya ni Taiju upang ipaalam sa kani ang isang masang mangyayari sa kanil. Mayroon na tayong inihandang snig na arsto ng mga pools. Posible kayong isinalay si ni Pildo ang lahat ng masamgawa natin, Hind-in ang iniisip ni Taiju noong panang iyon.
Gulch na binsag ang litrato na kinuha nil ng kaning matandang kaibgan. Sabay ko, ayaw ko ng isang pagtatakso. Kung si Pildo ang nagtakso sa akin, halka rito at makipaglaban sa akin. Ipakita ko sa kani kung ang pagtatakso sa isang boss. Naglak si Taiju patungo sa kaning safe at kinuha ang ball na inihanda na niya. Magiging katapusan it ng isa atin, Pildo, sa kaning bungbahay sa paggala sa mundo. Wala siyang naging isang matawak na kaibgan na katlad ng am ni Pildo. Nang magsisimula palmang lumiwanag. Nagising si Pildo at tahimik ning pinagmasdan ang punang pagmamahal na mukha ni Jaeho. Hinangnay na ang kaning bahay ay laging maging maligaya tulad ng ngayon. Ang kaning pangarap at ng kaning am ay natupna ni Jaeho. Talagang pinahahalagahan niya ang mga sandaling iyon. Dahan-dahan siyang pumunta sa tab ng Effie, naaalala ang mga magagandang alaal nil ng kaning am. Sa liham na ipinadal niya, mayroong mga linya ng masiging emosin at hinangnay na laging maging maligaya ang kaning anak na babae kapwala na siya. Sa panang iyon, nagising si Jaeho at nag-alal siyang mabut ng hind niya makta si Pildo, natatak na iniwan shnit upang ipaghigan si Taiju. Sa kaning paglabs, accident ning nakta si Pildo na nagpaham sa kaning pag-aalal. Nagdesisin silang dalaw na maghawak kami at bumok sa istasin ng pulse. Gagawin ni Pildo ang pagtest ko sa mga krimen na ginawa ni Taiju sa kabila ng pagmumur ng kaning mga kasamahan. Hinawakan ni Jaeho ang kaning kami at pinalaks ang loob ni Pildo. Biglang may isang lalaki na nakait na nakamotorsiklo ang tumay sa tabi ng kanilang sasakyan. Kinuha ni ang barl at pinaputukan silang dalaw. At sa ganin, natum si Jaeho sa harapan ni Pildo. Agad na tumaksh mula sa eksena gamit ang kaning motorsiklo. Natigaw si Pildo ng 5 segundo dahil hindi niya maintindihan kung ang nangyayari sa kani. Nagulat siya sa biglang pagpanaw ng kaning minamahal. Kinuha ni ang barl sa kaning damit at sumamsa dini upang umaos sa lugar na iyon. Sa panang iyon, dumating na rin ang pool sa eksena ng krimen. Ang kaning mga imahinasyon tungkol sa kaning bahay sa hinaharp ay nagtapos na. Ang tanging nananatil sa isip ni ngayon ay ang harapin si Taiju at ipaghigant ang kaning am at kasintahan. Nag-isip Pildo na pumunta sa otel kung saan nakatir si Taiju. Ginmit ni ang barl upang takutin ang dalawang tasa labs na books na ang pin para sa kani. Nagsimula na ang labanan nilang dalaw ni Taiju mula dito. Ang mga alagad ni Taiju ay sand-sand na sumug na parang hawk. Sa kaning malaks na kasanayan, mabilis ning hinarap ang bawat isa kanil. Tunay na pambihir ang isang babae na mag-isang humaharap sa isang banda. Pagkatapos ng 7,700 at 49 na round, natlo na ni ang mga ta ni Taiju. Naglaksh patungo sa elevator habang dahan-dahang dumudog ang kaning mga sugat. Isnang pulot ng mga tauhan ang lumab sa elevator at agad ni ginamitan ng barl upang makuha ang elevator paakyat. Napansin niyang sinsundan siya ni Taiju sa elevator kaya di umakyat siya at binasag ang kamera. Sa panang iyon, sinuri ni ang kaning barl at nag-iwan ng isang bala elmang para harapin si Taiju. Pagbukas ng elevator, isang bat ni Taiju ang sumaksak sa kaninang hind tumiting. Sa panang iyon, isang matawak na gwardya ni Taiju na elmang ang natitir. Paulit-ulit siya nitong sinasak ng matitinding sip. Ginmit ni ang kaning lakas upang tumay, hinawakan ang kutsilyo upang laban siya, ngunit napakalaks ni talag. Inihagis niya ang kutsilyo at nagbolt na tapos na siya. Sa kritikal na sandaling iyon, kinuha ni ang kaning barl at tinpush siya. Ginmit ni ang kaning natitir ng lakas, dinamp ang kutsilyo, at pumast sa shield ni Taiju. Hinihinti na siya sa shield, kasma ang paborito nitong barl. Sa pagnanais ng paghihigant, itinok ni ang barl sa kaning mapagkunwaring mukha at isinar ang pint ng shield. Biglang ibinabnit ang barl sa mesa at ibinahagi ang kaning nakaran sa kani. Marmington na ang nakalipas, habang ginagaw ng kaning am ang kaning tungkulin, maaari na sa niit ng harapin, ngunit dahil sa kaning kaduwagan, hind niit ginaw. Ngunit sa kaning pagmatigas ang ulo, ikaw ay lubos ng kaib sa kani. Gawin mo na ang dapat mong gawin, dalagta, huwag kang mag-alinlangan. Nakta ni Pildo ang litrato ng kaning am sa sahig at dinampit. May panandin na itinring niit na parang kaning am. Ang nanakit sa kaning am. Nagpangarap ak ng isang bahay at mga bat ngunit hain ko na kailangan inay. Lahat ng mahahalagang tasabay ko ay sinak mo. Kay team lang ngayon tapos na ang lahat sa atin. Sa sarili kong kami, ihatkit sa huling hantungan mo. Sa pagsasabi nit, sumugsh upang ataken si Taiju. Ngunit sa kaning maraming tanang karanasan sa labanan, hain siya klaban nit. Paulit-ulit siya nitang sinaktan hanggang sa hind na siya makahin. Nang maktaning hind siya makakalaban, kinuha ni ang kutsilyo upang ataken siya. Dahil dito, kumuha din si Taiju ng kutsilyo at naglaban silang dalaw. Sa kasamang palad, nasaksak siya nit sa hita. Naalala niya ang mga bagay na ginaunit sa kani at hind siya sumu. Sa wax, nagsis na rin siya sa kaning mga nagaw. Huming siya ng tawad sa kani dahil sa mga ginauni sa kaning pamilya. Bago pa siya magpatuloy, tinpos na ni siya. Pagkatapos, kinuha ni ang paborito nitong barl at umaws. Pinapatunayan din nit kung sino ang mamumun sa gob. Pagkatapos, pumunta siya sa pinaglibingan ng kaning mga magulang upang bisitaan sila. Sa wax, nabayaran na rin niya ang utang na para sa kaning am. Binisit rin niya ang punt ni Jaeho, na ngayon si inilagi sa tabi ng kaning kapat na babae. Mula ngayon, ipagpapatuloy na ni ang kaning mga hind pa natatapos na pangarap.